Ang gabi ng ika-23 ng Oktubre ay nagsimula tulad ng ordinaryong gabi para kay Aling Nena. Matapos ang mahabang shift sa paglilinis ng mga silid sa Grand Hyatt Manila, umuwi siya sa kanyang munting apartment na tinitirhan kasama ang pinsan niyang si Manang Linda at ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si Ara. Ngunit pagsapit ng ika-10:30 ng gabi, nagbago ang lahat. Umiiyak na nagising si Ara. Ang maliit niyang katawan ay mainit sa lagnat at hindi mapigilang pagsusuka. Hindi nagdalawang isip si Aling Nena. Binalot niya ang kanyang anak sa kumot, tumawag ng taxi at nagmadali sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Ngayon ika-11:45 na ng gabi, karga-karga niya si Ara habang naghihintay sa pediatric emergency room. Malakas ang kabog ng kanyang puso. Hindi lamang dahil sa pag-aalala ng isang ina, kundi dahil sa iba pa, isang bagay na hindi niya masabi. Bumalik siya sa siyudad na ito, ang siyudad kung saan nagsimula ang lahat, ang siyudad kung saan natapos ang lahat. Isang nurse ang lumabas mula sa silid pagsusuri at tinawag ang kanyang pangalan. Tumayo si Aling Nena na nanginginig ang mga binti, mahigpit na nakayakap kay Ara sa kanyang dibdib. Mahina ang ungol ng bata. Mapula ang kanyang pisngi sa lagnat. Naglakad sila sa puting koridor. Ang amoy ng disinfectant ay nagpakumulo sa kanyang sikmura, nagbalik ng mga alaala na sinubukan niyang ibaon sa loob ng 5 taon. Binuksan ng nurse ang pinto ng silid pagsusuri, numero 7. Pumasok si Aling Nena. Nakatuon ang kanyang mga mata sa kanyang anak. Hindi pa nakita ang doktor na nakatalikod, nag-eksamin ng mga dokumento. Magandang gabi. Tuloy po at umupo, sabi ng isang malalim at mainit na boses ng lalaki. Isang boses na mas kilala ni Aling Nena kaysa sa sarili niyang boses. Isang boses na bumabagabag sa kanya sa panaginip. Isang boses na pag-aari ng isang multo. Huminto ang mundo. Nanigas si Aling Nena sa gitna ng silid. Hindi siya makahinga, hindi makakilos, hindi makapag-isip. Lumingon ang doktor at nagtama ang kanilang mga mata. Si Dr. Angelo, ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ang lalaking ang anak nito ay karga-karga niya ngayon. Ang lalaking namatay 5 taon na ang nakakaraan, maliban na lang kung hindi pala siya namatay. Narito siya sa harap niya, buhay na buhay, nakasuot ng puting coat na may nakasabit na stethoscope sa leeg, nakatingin sa kanya ng mga berdeng mata na minsan ay tumingin sa kanya ng may walang hanggang pagmamahal, ngunit ngayon ay may kakaiba sa tingin na iyon. May pagkalito, pag-uusisa, ngunit walang pagkilala. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Dr. Angelo. Lumapit sa kanya ng may profesional na pag-aalala. Kailangan niyo po bang umupo? Hindi makasagot si Aling Nena. Walang paalam na bumuhos ang luha mula sa kanyang mga mata. Nang hina ang kanyang tuhod, buhay si Dr. Angelo. Narito si Dr. Angelo, ngunit hindi siya naaalala ni Dr. Angelo. Ako si Aling Nena, nauutal niyang sabi. Mas hinigpitan ang yakap kay Ara. Umiyak ang bata sa kanyang dibdib. Kalma lang po, huminga po ng malalim, sabi ni Dr. Angelo nang mahinahon, inilalapit ang upuan. Naiintindihan ko po na nakaka-stress talaga kapag may sakit ang ating mga anak. Hayaan niyo po akong tulungan kayo. Malumanay na inalalayan ni Dr. Angelo si Aling Nena sa upuan. Hinawakan niya ang braso ni Aling Nena at sa sandaling iyon may kakaibang nangyari. Huminto si Dr. Angelo. Isang pagkalito ang sumilay sa kanyang mukha. Mas bumilis ang kabog ng kanyang puso nang walang malinaw na dahilan. Isang mainit at pamilyar na sensasyon ang kumalat sa kanyang katawan na tila nakakakilala ng isang bagay na hindi maabot ng kanyang isip. Nagkita na po ba tayo dati? Biglang tanong ni Dr. Angelo. Masusing pinag-aaralan ang mukha ni Aling Nena. Naghahanap ang kanyang berdeng mga mata na tila may nawawala. May kakaiba po akong pakiramdam na nagkita na po tayo. Hindi, nagsinungaling si Aling Nena. Ang kanyang boses ay halos isang mahinang bulong. Hindi niya kayang gawin ito ngayon. Kailangan siya ni Ara. Pwede siyang masira mamaya. Hindi po kami magkakilala.
Nag-alinlangan si Dr. Angelo. Ang mukha na iyon, ang luhaang honey brown na mga mata, ay nagpukaw ng isang bagay na malalim sa kanyang dibdib, isang hindi maipaliwanag na pananabik. Ngunit sa huli, tumango siya at nag-focus sa maliit na si Ara. Bagaman nanatili ang pagkabagabag, lumuhod siya sa harap nila. Ang kanyang presensya ay napakalapit kaya naamoy ni Aling Nena ang kanyang pabango. Ang parehong pabango na ginamit niya 5 taon na ang nakakaraan. Isang amoy na nagparamdam sa kanya ng kaligtasan, pagmamahal, na tila nasa bahay. "Kumusta, munting prinsesa?" sabi ni Dr. Angelo nang may matamis na ngiti na nakatuon kay Ara. Ang kanyang boses ay lumambot sa paraan na nagpunit sa puso ni Aling Nena. "Ano ang pangalan mo?" "Ara," mahinang bulong ng bata. Ang kanyang malalaking berdeng mata, eksaktong kapareho ng sa kanyang ama, ay nakatingin sa kanya ng may tiwala ng isang bata. "Ara," ulit ni Dr. Angelo at may suminag sa kanyang mga mata. Isang emosyon na hindi niya mabanggit. "Napakagandang pangalan. Pwede ba kitang suriin? Pangako, magiging maingat ako at mabilis." Tumango si Ara at sinimulan ni Dr. Angelo ang kanyang pagsusuri ng may bihasang ngunit malumanay na mga kamay. Pinanood siya ni Aling Nena. Ang bawat galaw ay napakapamilyar, ngunit napakabanyaga rin. Ito ang lalaking nanumpa na mamahalin siya habang buhay. Ang lalaking naglagay ng kamay sa kanyang tiyan nang hindi pa ipinapanganak si Ara at nangako na magiging pinakamahusay na ama sa mundo. Ang lalaking nagtanggol sa kanya laban sa sarili nitong pamilya at ngayon ay nakatingin sa kanya na parang estranghero. "Gaano na po katagal ito?" tanong ni Dr. Angelo habang sinusuri ang lalamunan ni Ara gamit ang ilaw. "Mga 3 oras po," sagot ni Aling Nena. Sinisikap panatilihing matatag ang kanyang boses. Ang lagnat niya po ay mabilis na tumaas at nagsimula na po siyang sumuka. "May nakain po ba siyang kakaiba ngayon?" "Wala po, normal na pagkain lang po. Ayos naman po siya buong araw." Tumango si Dr. Angelo. Sinusuri ang mga tenga ng bata. Bahagyang umungol si Ara at agad niya itong pinakalma. "Sandali na lang po, matapang, ang galing-galing mo." Habang sinusuri ni Dr. Angelo ang dibdib ni Ara gamit ang stethoscope, hindi mapigilan ni Aling Nena na pagmasdan ang kanyang mukha. May maliliit na pagbabago. Ilang pinong linya sa paligid ng kanyang mga mata na wala dati. Ang kanyang buhok, bagaman madilim pa rin at makapal, ay may ilang napaagang uban sa temple, ngunit siya pa rin ang pinakagwapong lalaki na nakita niya. Ang tanging lalaking minahal niya. Ang tanging lalaking mamahalin niya. "Tila viral infection po," paliwanag ni Dr. Angelo matapos tapusin ang pagsusuri. Umupo siya sa kanyang upuan, nakaharap sa kanila habang nagtatype sa computer. "Inflamed po ang kanyang lalamunan, ngunit wala po akong nakitang tanda ng bacterial infection. Ang lagnat po niya ay dapat bumaba sa susunod na 24 hanggang 48 oras. Irereseta ko po ang fever reducer para sa lagnat at gamot po para sa pagduduwal." "Seryoso po ba?" tanong ni Aling Nena. Ang boses ng isang ina ay nanaig sa kanyang sakit. Hindi po talaga." Ngumiti si Dr. Angelo sa kanya at ang ngiting iyon, ang ngiting dating nagpatunaw sa kanyang puso, ay mayroon pa ring parehong epekto. Karaniwan po ito sa mga bata sa edad niya. Sa tamang pangangalaga, tatalon at maglalaro na po siya ulit sa loob ng ilang araw. Ipinaliwanag niya ang mga tagubilin sa pangangalaga, kung paano ibigay ang gamot, kung anong mga sintomas ang dapat bantayan. Nakikinig ng maingat si Aling Nena habang tumatango, ngunit ang isang bahagi ng kanyang sarili ay nakakulong sa nakaraan. Nang ang parehong lalaki na ito ay nangako na sabay nilang aalagaan ang kanilang sanggol. "May tanong po ba?" sabi ni Dr. Angelo habang iniimprenta ang reseta. "Wala po. Tila naiintindihan ko na po ang lahat," sagot ni Aling Nena. Kinuha ang mga papel nang nanginginig ang mga kamay. Muli siyang tiningnan ni Dr. Angelo nang may pag-uusisa. "Patawad po kung kakaiba ito pakinggan, ngunit sigurado po ba kayo na hindi pa tayo nagkita? Ang mukha niyo po ay napakapamilyar sa akin.
Malakas ang kabog ng puso ni Aling Nena. Sa isang iglap lamang, pinayagan niya ang sarili na mangarap na marahil sa isang lugar na malalim sa kanyang subconscious, naaalala siya ni Dr. Angelo. Marahil po ay common lang ang mukha ko, sabi ni Aling Nena, pilit na ngumiti ng bahagya habang tumatayo na karga si Ara. Hindi, sabi ni Dr. Angelo nang may ganap na katiyakan. Walang common sa mukha niyo. Ang komento ay nagbitin sa hangin sa pagitan nila, puno ng isang hindi nasabing bagay. Naramdaman ni Aling Nena na kung hindi siya aalis ngayon, tuluyan siyang masisira. Salamat po, Doc. Magandang gabi po, mabilis niyang sabi habang patungo sa pinto. Teka po, pinigilan siya ni Dr. Angelo, inabot ang kanyang calling card. Ito po ang direct line ko. Kung hindi po bumaba ang lagnat niya sa loob ng 48 oras o kung may makita po kayong anumang nakababahalang pagbabago, tawagan niyo po ako. Hindi po mahalaga kung anong oras. Kinuha ni Aling Nena ang card. Sumayad ang kanyang mga daliri sa mga daliri ni Dr. Angelo. Muli, ang kislap. Pareho nilang naramdaman. Tiningnan siya ni Dr. Angelo nang may mga mata na puno ng walang sagot na mga tanong. Mag-ingat po kayo. Malumanay, nasabi ni Dr. Angelo. Ang kanyang tingin ay salit-salit na napunta kay Aling Nena at Ara. May isang bagay sa kanyang dibdib na masakit nang makita silang umalis. Isang pakiramdam ng pagkawala na hindi niya maipaliwanag. Lumabas si Aling Nena ng ospital na parang robot. Naghihintay sa kanya si Manang Linda sa lobby. Nag-aalala ako. Kumusta si Ara? Agad na tanong ng kanyang pinsan. Ayos lang siya, sagot ni Aling Nena nang walang imik. Viral infection lang. Bakit mukha kang nakakita ng multo? Dahil nakakita nga ako, bulong ni Aling Nena. Tuluyan nang bumuhos ang mga luha. Nakita ko si Angelo. Buhay siya, Manang Linda. Buhay siya at hindi niya ako naaalala. Niyakap siya ni Manang Linda habang tahimik na umiiyak si Aling Nena, karga-karga ang natutulog niyang anak. Muling napunit ang kanyang puso. Nang gabing iyon, matapos patulugin si Ara at bigyan ng gamot, umupo si Aling Nena sa maliit na sala ng apartment kasama si Manang Linda. Pinagtimpla siya ng pinsan niya ng salabat, matiyagang naghihintay hanggang handa na si Aling Nena na magsalita. Ikukuwento mo sa akin ang lahat, sabi ni Manang Linda sa huli, at ginawa nga ni Aling Nena. Ikunuwento niya ang tungkol sa pagtatagpo sa ospital kung paano hindi siya nakilala ni Dr. Angelo, tungkol sa surreal na pakiramdam ng pagiging napakalapit sa lalaking mahal niya, ngunit sa parehong oras ay isang estranghero. Pero paano nangyari iyon? Tanong ni Manang Linda. Sinabi sa iyo ng nanay niya na namatay na siya. Dumalo ka sa libing niya? Hindi ako dumalo sa libing, pagtutuwid ni Aling Nena. Sinabi ni Aling Elena na namatay si Angelo dahil sa komplikasyon matapos ang aksidente, ngunit hindi niya ako pinayagan na makita siya. Sabi niya, agad na pinag-cremate ang bangkay dahil sa medikal na dahilan at pribado ang libing. Pamilya lang. Nagsinungaling sa iyo ang babaeng iyon, galit na sabi ni Manang Linda. Nagsinungaling siya sa lahat ng bagay. Naalala ni Aling Nena ang nakakakilabot na pag-uusap sa ospital 5 taon na ang nakakaraan. 3 araw matapos ang aksidente, nakita siya ni Aling Elena sa kantin at sinabi ng malamig at kalkuladong paraan na namatay si Angelo ng gabing iyon dahil sa hindi inaasahang komplikasyon. Ang presensya mo rito ay hindi na kailangan. Sabi ni Aling Elena, wala na ang anak ko at ang bata na nasa sinapupunan mo ay walang binabago. Wala kang matatanggap na anumang sentimo mula sa pamilyang ito. Kung susubukan mong maghabol ng kahit ano, sisirain kita. Mayroon akong mga abogado na magpapahirap sa buhay mo. Wasak sa kalungkutan at pagkabigla, tumakas si Aling Nena. Iniwan niya ang kanyang pag-aaral, inimpake ang kanyang kakaunting gamit at bumalik sa Tarlac, ang syudad kung saan siya lumaki. Doon, sa suporta ng kanyang simpleng mga magulang, mag-isa niyang isinilang si Ara nang walang lalaking mahal niya, naniniwala na patay na ito. Sa loob ng 4 na taon, nagtrabaho siya bilang tagalinis ng bahay, nag-aalaga ng mga halaman.
ginagawa ang lahat para mabuhay ang kanyang anak. Hindi niya natapos ang kanyang kurso sa nursing. Ang pangarap na iyon ay namatay kasama si Angelo o ganoon ang akala niya. Kailangan mong harapin siya, sabi ni Manang Linda. Kailangan mong sabihin sa kanya ang totoo. May karapatan si Ara na makilala ang kanyang ama. At ano ang sasabihin ko? Desperadong tanong ni Aling Nena. Hello, alam kong hindi mo ako naaalala, ngunit mahal natin ang isa't isa dati at ito ang anak mo? Sa tingin mo ba, maniniwala siya? Marahil iisipin niya na baliw ako o mas malala pa, isang opportunist tulad ng lagi ng sinasabi ng kanyang ina. Kung gayon, maghanap ka ng ebidensya. May mga litrato, mensahe, kahit ano. Umiling si Aling Nena. Nang umalis ako, iniwan ko ang lahat. Ang luma kong computer, ang aking cellphone, lahat. Wala akong pera, kahit para sa tiket ng bus. Kinailangan ipadala ng mga magulang ko. Ang tanging dala ko ay ang damit na suot ko at ang aking mga dokumento ng pagbubuntis at sa social media. Hindi kailanman nag-post si Angelo ng anuman tungkol sa amin. Pinananatili namin ang aming relasyon na pribado para maprotektahan ang sarili mula sa kanyang pamilya. Buntong hininga si Aling Nena, pakiramdam ay talo. Wala akong anumang ebidensya na magpapatunay na totoo ang sinasabi ko. Ang sumunod na 48 oras ay napakasakit. Inalagaan ni Aling Nena si Ara na unti-unting bumuti salamat sa gamot, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na nasa kay Dr. Angelo. Buhay siya. Matapos ang 5 taon ng pagluluksa sa kanyang kamatayan, pagbisita sa simbahan bawat taon upang ipanalangin ang kanyang kaluluwa, buhay siya. Ang tanong na bumabagabag sa kanya ay bakit nagsinungaling si Aling Elena? Bakit nila siya pinaniwala na patay na si Angelo samantalang malinaw na buhay ito? Ang sagot ay tumama sa kanya ng husto upang paghiwalayin sila. Alam ni Aling Elena na kung iisipin ni Aling Nena na patay na si Angelo, mawawala siya at iyon ang nangyari. 3 araw matapos ang pagbisita sa ospital, naglilinis si Aling Nena ng isang suite sa ika-20 palapag ng Grand Hyatt nang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi kilalang numero. Hello, sagot niya, sinasabayan ng cellphone sa pagitan ng tenga at balikat habang nagtitiklop ng tuwalya. Aling Nena, si Dr. Angelo po ito, mula sa Philippine General Hospital. Muntik nang mahulog ni Aling Nena ang kanyang tuwalya. Nagsimulang lumakas ang kabog ng kanyang puso. Dr. Angelo. Oo. Nagawa niyang sabihin. Tumawag lang po ako upang suriin ang kalagayan ni Ara. Bumaba na po ba ang lagnat niya? Opo, mas maayos na po. Halos gumaling na po siya. Salamat po sa pagtatanong. Nagkaroon ng pagtigil sa telepono. Pagkatapos ay sinabi ni Dr. Angelo ng mas malumanay. Napakasaya ko pong marinig iyon. At patawad po kung hindi ito angkop, ngunit hindi ko po mapigilang isipin kayong dalawa, kayo at si Ara. Umupo si Aling Nena sa kama, nakakatapos lang niyang ayusin. Nanghina ang kanyang mga binti. Bakit? Tanong niya, bagaman alam niyang hindi dapat. Hindi ko po alam, pag-amin ni Dr. Angelo. Tila kasing lito ng kanyang nararamdaman. Ito po ang pinakakakaibang bagay. Mula nang umalis po kayo sa aking silid pagsusuri, mayroon po akong patuloy na pakiramdam ng pagkawala na tila may pinakawalan akong mahalaga. Alam ko po na napaka-absurd nito. Mga estranghero po tayo. Oo, sabi ni Aling Nena na may mga luhang nagpapaso sa kanyang mga mata. Estranghero. Pero hindi po ganoon ang pakiramdam, giit ni Dr. Angelo. Nang makita ko po kayo, nang magdikit ang ating mga kamay, may naramdaman po akong isang bagay, isang koneksyon, at alam ko po na naramdaman niyo rin iyon. Ipinikit ni Aling Nena ang kanyang mga mata. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi niya maaaring payagan ang kanyang sarili na umasa. Hindi na. Dr. Angelo, tawagin mo lang akong Angelo. Angelo. Ang pangalan ay parang pulot sa kanyang dila, matamis at pamilyar. Kailangan ko na pong bumalik sa trabaho. Teka, pakiusap,
Mabilis na sabi ni Dr. Angelo, pwede ba tayong magkita, magkape? Alam ko po na hindi ito karaniwan, ngunit kailangan ko pong maintindihan kung bakit ko nararamdaman ito. Ang bawat self-preservation instinct ay sumisigaw kay Aling Nena na tanggihan. Ngunit ang kanyang puso, ang kanyang hangal na puso na hindi kailanman tumigil sa pagmamahal sa kanya, ay nagsabi bago pa man siya mapigilan ng kanyang utak. Sige, kailan? Bukas. May lugar ka ba na gusto? Naisip ni Aling Nena. Hindi malapit sa kanilang tinitirhan, hindi maaaring ipagsapalaran na malaman ni Aling Elena. May isang cafe sa Malate, ang pangalan ay Kapehan ni Aling Nena. Alam mo ba ang lugar? Hahanapin ko. 5:00. Naroon ako. Matapos ibaba ang telepono, tiningnan ni Aling Nena ang kanyang cellphone. Nagtataka kung nagawa ba niya ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay o marahil ay binibigyan siya ng tadhana ng pangalawang pagkakataon. Kinabukasan, nakatayo si Aling Nena sa harap ng kanyang maliit na aparador. Hindi alam kung ano ang isusuot. Paano ka mananamit para makipagkita sa iyong soulmate na hindi ka naaalala? Paano ka haharap sa ama ng iyong anak na hindi alam na may anak siya? Sa huli, pinili niya ang isang simpleng dark blue dress, ang tanging magandang damit na mayroon siya. Tiningnan niya ang salamin. Nagbago na siya sa loob ng 5 taon. Mas payat ang kanyang mukha. May mga dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata mula sa mga gabing walang tulog at mga taon ng pag-aalala. Ang kanyang katawan ay may mga marka ng pagbubuntis at matinding pagtatrabaho. Hindi na siya ang maliwanag na estudyante na nakilala ni Dr. Angelo. Siya ay isang single mother na nakipaglaban upang mabuhay araw-araw. Ang ganda mo, sabi ni Manang Linda, na pumayag na alagaan si Ara. Ayos ka lang. Hindi ko alam kung kaya ko ito, pag-amin ni Aling Nena. Kaya mo. Ikaw ang pinakamalakas na babae na kilala ko. Mag-isa mong pinalaki ang isang magandang anak. Nakasurvive ka sa isang nakakawasak na pagkawala. Kaya mong harapin ito. Niyakap ni Aling Nena ang kanyang pinsan, nagpapasalamat sa kanyang walang sawang suporta. Pagkatapos ay hinalikan niya si Ara na naglalaro ng kanyang manika sa sahig. Saan po kayo pupunta, Mama? Usisang tanong ni Ara. May importanteng inaayos, mahal ko, sagot ni Aling Nena. Uuwi agad si Mama. Ang kapehan ni Aling Nena ay nasa isang tahimik na kalye sa Malate, isang lugar na madalas nilang puntahan ni Dr. Angelo noon. Dumating siya ng 15 minuto ng mas maaga at pumili ng mesa sa sulok kung saan niya makikita ang pinto. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang war drum. Eksaktong 5:00, pumasok si Dr. Angelo. Nakasuot siya ng jeans at casual na shirt, walang puting doctor's coat. Mukha siyang mas bata, mas katulad ng Angelo na kilala niya. Hinanap ng kanyang mga mata ang buong cafe hanggang sa makita siya at sumigla ang kanyang mukha ng ngumiti. Hello, sabi ni Dr. Angelo, lumapit sa mesa. Salamat sa pagdating. Hello, sagot ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay halos hindi matatag. Umupo si Dr. Angelo sa harap niya at sa isang iglap, pareho silang nagkatinginan lamang. Si Dr. Angelo ang bumasag sa katahimikan. May kakaiba akong dapat aminin, sabi niya. Inayos ang kanyang buhok sa isang kurbadong kilos na pamilyar din kay Aling Nena. Kagabi, hinanap ko ang cafe na ito sa internet, kapehan ni Aling Nena, at nang makita ko ang mga litrato ng lugar, napakalakas ng pakiramdam ko na narito na ako dati. Huminto ang puso ni Aling Nena. Ito ang lugar nila noon. Ang lugar kung saan sila nagugol ng maraming oras sa pag-uusap tungkol sa lahat at wala. Ang lugar kung saan nila ibinahagi ang kanilang unang halik. Ang lugar kung saan siya nag-propose kay Dr. Angelo gamit ang singsing na binili mula sa unang sweldo niya bilang medical intern. Siguro nga, malumanay na, sabi ni Aling Nena. Kaya, kilala nga natin ang isa't isa. Kilala noon ang isa't isa. Giit ni Dr. Angelo. Lumapit. Pakiusap, magpakatotoo ka sa akin. Huminga ng malalim si Aling Nena. Ito na ang oras. Maaari niyang sabihin ang totoo o patuloy na magsinungaling,
ngunit tiningnan niya ang berdeng mga mata na minsan ay tumingin sa kanya ng may labis na pagmamahal at alam niyang hindi na siya maaaring magsinungaling. Oo, pag-amin niya, nagkakilala tayo 5 taon na ang nakakaraan. Bumuntong hininga si Dr. Angelo na parang may kaluwagan na may halong pagkabigo. Alam kong hindi ako nababaliw. Ano ang nangyari? Bakit hindi kita naaalala? Naaksidente ka sa kotse, paliwanag ni Aling Nena. Ang bawat salita ay parang kutsilyo sa kanyang puso. Nagkaroon ka ng amnesia. Sinabi ng mga doktor na nawalan ka ng alaala ng 2 taon bago ang aksidente. Diyos ko, bulong ni Dr. Angelo, inayos ang kanyang mukha. Ikunuwento sa akin ng nanay ko ang tungkol sa aksidente, ngunit hindi niya kailanman binanggit na mayroong isang mahalagang tao sa buhay ko na nakalimutan ko. May sariling dahilan ang nanay mo, sabi ni Aling Nena ng may kapaitan. Anong klaseng dahilan? Nag-alinlangan si Aling Nena. Gaano karami ang dapat niyang sabihin? Lahat ng sabay-sabay o unti-unti? Lumapit ang isang waiter at umorder sila. Kape para kay Dr. Angelo. Salabat para kay Aling Nena. Nang umalis ang waiter, hinawakan ni Dr. Angelo ang kamay ni Aling Nena sa ibabaw ng mesa, nagpapadala ng kuryente sa kanyang braso. Pakiusap, sabi ni Dr. Angelo, kailangan kong malaman kung ano tayo sa isa't isa. Tayo ang lahat, sabi ni Aling Nena. Sa huli ay bumuhos ang luha. Mahal natin ang isa't isa, Angelo. Ikakasal tayo. Natahimik si Dr. Angelo, napatulala, pinoproseso ang kanyang mga salita. Hinanap ng kanyang mga mata ang mukha ni Aling Nena na tila makikita niya ang katotohanan na nakasulat doon. Mahal natin ang isa't isa, ulit niya. At pagkatapos ng aksidente, sinabi sa akin ng nanay mo, namatay ka. Sabi ni Aling Nena, bumasag ang kanyang boses. 3 araw matapos sa ospital, sinabi niya na namatay ka dahil sa komplikasyon. Pinagbawalan niya akong makita ka. Pinapaalis niya ako. Nagluksa ako sa pagkawala mo. Nagluksa ako sa pagkawala mo sa loob ng 5 taon. Naniwala ako na patay ka na hanggang sa gabing iyon sa ospital. Diyos ko. Tumayo si Dr. Angelo bigla. Nagsimulang maglakad-lakad. Hindi ito maaring totoo. Hindi gagawin ng nanay ko ang ganoong bagay. Hindi posible. Hindi ka gusto ng nanay mo sa buhay mo, sabi ni Aling Nena. Nanatiling kalmado kahit na ang loob niya ay magulo. Iniisip niya na kasama lang kita dahil sa pera mo. Kalokohan. Kung mahal natin ang isa't isa. Mahirap ako, Angelo. Mahirap pa rin ako. Nag-aral ako ng nursing sa scholarship. Mula ako sa isang maliit na probinsya. Mayaman ang pamilya mo. Akala ng nanay mo, isa akong gold digger. Huminto si Dr. Angelo, matinding nakatingin sa kanya. At totoo ba? Masakit ang tanong, ngunit naiintindihan ni Aling Nena. Hindi siya naaalala. May karapatan siyang magduda. Hindi, matatag niyang sabi. Mahal kita. Minahal kita ng buong puso. Hanggang sa akala ko, patay ka na. Gusto ko na ring mamatay. Minahal kita. Nang labis, kaya iniwan ko ang lahat. Ang aking karera, ang aking mga pangarap, ang aking buhay sa syudad dahil bawat sulok ay nagpapaalala sa iyo at napakasakit. Minahal kita noon. At Diyos ko, mahal pa rin kita ngayon. Ang mga salitang iyon ay nagbitin sa hangin sa pagitan nila. Tiningnan siya ni Dr. Angelo na tila nakikita siya sa unang pagkakataon. Tunay na nakikita siya. Kung mahal natin ang isa't isa ng ganito, malumanay na sabi ni Dr. Angelo, bumalik sa upuan. Bakit hindi mo ako ipinaglaban? Bakit ka umalis nang sabihin ng nanay ko na patay na ako? Dahil wasak ako, sagot ni Aling Nena. Dahil nag-iisa ako at takot, at dahil huminto siya, alam niyang magbabago ang lahat. Dahil ano? Giit ni Dr. Angelo. Dahil buntis ako sa anak mo. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Tinitigan siya ni Dr. Angelo nang hindi kumukurap. Pinoproseso ang bombang sumabog sa pagitan nila. Ara, bulong niya sa huli. Ara, anak ko. Hindi ito tanong, kundi isang pagkaunawa. Tumango si Aling Nena.
Malayang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. May anak akong babae, sabi ni Dr. Angelo. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. May anak akong 4 na taong gulang at hindi ko alam. Tumayo siya muli. Sa pagkakataong ito ay naglakad patungo sa pinto ng cafe. Sa isang nakakakilabot na sandali, inakala ni Aling Nena na aalis siya. Iiwan siya roon, ngunit kailangan lang ni Dr. Angelo ngahangan. Tumayo siya sa pasukan, humihinga ng malalim, sinusubukang iproseso ang impormasyon na bumaliktad sa kanyang mundo. Naghintay si Aling Nena, binigyan siya ng espasyo, nagdarasal sa kanyang puso na huwag sana siyang kamuhian, huwag isipin ang pinakamasama sa kanya. Sa huli, bumalik si Dr. Angelo sa upuan. Hinawakan ang 2 kamay ni Aling Nena sa kanyang mga kamay at tiningnan siya ng may mga mata na puno ng emosyon. Ang mga mata na iyon, sabi niya, ang mga mata ni Ara ay ang mga mata ko. Nakita ko siya sa ospital, ngunit hindi ko naisip ang koneksyon. Anak mo siya, kumpirma ni Aling Nena. At napakagaling niya, Angelo. Matalino siya at mabait at malakas. Kamukhang-kamukha mo siya. Minsan ay masakit tingnan. Bakit hindi mo ako hinanap? Tanong ni Dr. Angelo. Nang malaman mong buhay ako, bakit hindi mo agad sinabi sa akin sa ospital? Nabigla ako, pag-amin ni Aling Nena. At natatakot ako. Hindi ko alam kung paano ka nagbago sa loob ng 5 taon. Hindi ko alam kung ikaw pa rin ang lalaking kilala ko. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin o kung iisipin mong sinusubukan kong bitagin ang isang matagumpay na doktor na may anak na hindi niya sa akin. Kay Dr. Angelo ang mga mata ni Ara, sabi ni Dr. Angelo nang may maliit na ngiti. Iyon lang ang lahat ng ebidensya na kailangan ko. Ngunit kung gusto mo, maaari tayong magpa-DNA test. Hindi dahil sa nagdududa ako sa iyo, ngunit para sa legal na dokumentasyon. Sige, tinanggap ni Aling Nena. Saglit na natahimik si Dr. Angelo. Hindi namamalayan na pinapaikot ng kanyang hinlalaki ang likod ng kamay ni Aling Nena. Ito ay isang galaw na napakapamilyar, napakatipikal sa kanya, kaya kinailangan ni Aling Nena na pigilan ang pagluha. Ikunuwento mo sa akin ang tungkol sa kanya, sabi ni Dr. Angelo. Sa huli, ikuwento mo sa akin ang lahat tungkol sa anak ko. At ginawa nga ni Aling Nena, ikinuwento ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, kung paano siya nag-isa sa pampublikong ospital sa Tarlac na tanging ang kanyang ina lamang ang humahawak sa kanyang kamay. Ikunuwento niya ang tungkol sa mga unang hakbang ni Ara, ang kanyang mga unang salita. Nagsalita siya tungkol sa kung gaano kagusto ni Ara ang mga storybook at hayop, kung paano niya gustong maging doktor paglaki, bagaman hindi niya alam na doktor ang kanyang ama. Ikunuwento niya ang tungkol sa mahihirap na gabi, ang mga sandali kung kailan kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagbili ng pagkain o pagbabayad ng renta. Ikunuwento niya ang lahat. Nakikinig si Dr. Angelo nang may luha sa kanyang mga mata. Pinoproseso ang 5 taon ng buhay na nawala. Patawad, sabi niya nang matapos si Aling Nena. Patawad dahil hindi ako naroon. Patawad dahil kinailangan mong pagdaanan ang lahat ng mag-isa. Hindi mo kasalanan, sabi ni Aling Nena. Hindi mo hiningi ang aksidente, hindi mo hiningi ang amnesia. Ngunit ang nanay ko, Dr. Angelo, ay nag-igting ang kanyang panga. Alam ng nanay ko, alam niya ang tungkol sa iyo, sa sanggol. At sinabi niya sa iyo na, patay na ako. Inilayo niya ako sa sarili kong anak. Kinagalian ko siya ng matagal, pag-amin ni Aling Nena. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ko na ang galit ay lason lang sa akin. Kaya nagpasya akong mag-focus kay Ara, bigyan siya ng pinakamahusay na buhay na kaya ko. Napakagaling mo, sabi ni Dr. Angelo nang may tunay na paghanga. Mag-isa mong pinalaki ang ating anak, nagtrabaho ng husto, isinakripisyo ang sarili mong mga pangarap. Ikaw ang pinakamalakas na tao na kilala ko. Ginagawa ko lang ang gagawin ng sinumang ina. Hindi, giit ni Dr. Angelo, hindi lahat ng ina. Pinili mong panatilihin siya nang inalok ka ng nanay ko ng pera para ipalaglag ang anak mo, hindi ba? Tumango si Aling Nena.
Pinili mong lumaban ng mas madali ang sumuko. Napakagaling mo, Aling Nena. Ang tunog ng kanyang pangalan sa mga labi ni Dr. Angelo ay nagpadali sa kanyang puso. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ni Aling Nena. Saan tayo pupunta mula rito? Natahimik si Dr. Angelo. Nag-iisip. Gusto kong makilala ang anak ko. Gusto kong maging bahagi ng buhay niya. Kung papayagan mo. At gusto ko. Huminto siya. Maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Gusto kitang makilala muli. Alam kong hindi ko naaalala ang nakaraan natin. Ngunit may isang bagay sa iyo, Aling Nena. Isang bagay na nagpapaalala sa aking puso ng isang bagay na hindi maabot ng aking isip. Hindi papayagan ng nanay mo, babala ni Aling Nena. Kapag nalaman niyang nagkita tayo, gagawin niya ang lahat para paghiwalayin tayo muli. 32 taong gulang na ako, sabi ni Dr. Angelo ng matatag. Hindi na ako ang 25 taong gulang na batang maaaring manipulahin niya. Naitayo ko na ang sarili kong buhay, ang sarili kong medical practice. Hindi ako umaasa sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi ko siya papayagang sirain ang anumang maaari nating itayo muli. Paano kung hindi natin ito maitatayo muli? Tanong ni Aling Nena. Pinayagan ang kanyang sarili na maging vulnerable. Paano kung ang iyong mga alaala ay hindi mo ako mamahalin sa parehong paraan? Lumapit si Dr. Angelo sa mesa. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada lamang mula sa mukha ni Aling Nena. Kung gayon ay magtatayo tayo ng bago. Hindi ko maipangako na maibabalik ko ang mga alaala na iyon. Sinabi ng mga doktor na malamang hindi na kailanman. Ngunit maipapangako ko na gusto kong subukan. Na may isang bagay sa iyo na tumatawag sa akin sa paraan na hindi ko maipaliwanag. At tiyak na may ibig sabihin iyon, hindi ba? Gusto ni Aling Nena na maniwala. Gusto niyang maniwala na ang tunay na pagmamahal ay lumalampas sa mga alaala. Na ang mayroon sila ay napakalalim, kaya kahit ang amnesia ay hindi ito lubos na mabubura. Sige. Sabi niya sa huli, subukan natin. Ang ngiti ni Dr. Angelo ay nagliwanag sa buong cafe. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Aling Nena. Kinakansela ang aking schedule sa klinik para sa natitirang araw, sabi ni Dr. Angelo. Gusto kong makilala ang anak ko ngayon, kung okay lang sa iyo. Puno ng pag-asa at takot ang puso ni Aling Nena sa parehong proporsyon. Sige, pero Angelo, kailangan nating maging maingat kung paano natin sasabihin sa kanya. Alam ko, sabi ni Dr. Angelo, hindi ko kailangang sabihin sa kanya na ako ang tatay niya ngayon. Maaari akong maging kaibigan niya muna, makuha ang kanyang tiwala, dahan-dahan, kalahating oras ang lumipas. Nakatayo sila sa harap ng gusali kung saan nakatira si Aling Nena. Habang umaakyat sila sa hagdan, humingi ng paumanhin si Aling Nena sa simpleng apartment. Hindi mo kailangan humingi ng paumanhin, sabi ni Dr. Angelo. Ito ay isang tahanan na puno ng pagmamahal. Iyon ang mahalaga. Nang buksan ni Manang Linda ang pinto, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Dr. Angelo. Diyos ko, bulong ni Manang Linda. Si Angelo. Angelo, ito ang pinsan ko, si Manang Linda. Pakilala ni Aling Nena. Magalang na nakipagkamay si Manang Linda. Naku, hindi ko alam na magdadala ka ng nagbago ang plano. Sabi ni Aling Nena nang may maliit na ngiti. Mama, tumakbo si Ara kay Aling Nena, niyakap ang kanyang mga binti. Pagkatapos ay nakita niya si Dr. Angelo at nagtago sa likod ng kanyang ina dahil sa hiya. Lumuhod si Dr. Angelo, kapantay niya. Puno ng emosyon ang kanyang mukha nang makita ang kanyang anak sa konteksto na hindi ospital. Hello, Ara. Naaalala mo ako? Ako ang doktor na nagsuri sa iyo nang hindi ka maganda ang pakiramdam. Tinitigan siya ni Ara nang may malalaking mata. Magkapareho sa kanya. Dahan-dahan siyang tumango. Mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Malumanay na tanong ni Dr. Angelo. Opo, sagot ni Ara nang mahina. Binigyan po ako ni Mama ng gamot at hindi na po masakit ang tiyan ko. Napakasaya ko pong marinig iyon.
Napakabuti po ng nanay mo sa iyo, hindi ba? Masigasig na tumango si Ara. Si Mama po ang pinakamahusay. Ngumiti si Dr. Angelo. Tiningnan si Aling Nena nang may mga mata na puno ng pagmamahal. Sumasang-ayon ako. Napaka-espesyal ng nanay mo. Sa sumunod na 2 oras, nakipaglaro si Dr. Angelo kay Ara, nagbabasa ng storybooks, nagtatayo ng mga tore gamit ang mga building blocks, at nakikinig sa kanyang mga kuwento tungkol sa kanyang paboritong manika. Pinanood sila ni Aling Nena at Manang Linda mula sa kusina habang naghahanda ng tsaa. Hindi ako makapaniwala na narito siya, bulong ni Manang Linda. Hindi ako makapaniwala na buhay siya. Ako rin, pag-amin ni Aling Nena, pinapanood si Dr. Angelo na pinapatawa si Ara. Para itong panaginip. Ano ang gagawin mo tungkol sa nanay niya? Hindi ko alam, ngunit sinabi ni Dr. Angelo na siya ang bahala, na sa pagkakataong ito ay magiging iba. Sana nga tama ka, dahil kung susubukan kang saktan ulit ng masamang babaeng iyon. Alam ko, sabi ni Aling Nena. Ngunit kailangan kong maniwala na sa pagkakataong ito ay mayroon tayong pagkakataon para kay Ara, kung hindi man para sa akin. Nang sa wakas ay naghanda na si Dr. Angelo na umalis, niyakap siya ni Ara ng kusang loob. Nanigas si Dr. Angelo sa 1 segundo, pagkatapos ay niyakap ng mahigpit ang kanyang anak, ipinikit ang kanyang mga mata na tila gusto niyang ukitin ang sandaling ito sa kanyang alaala magpakailanman. Babalik po kayo, tatay? Tanong ni Ara. Kung papayagan ako ng mama mo, gusto ko, sagot ni Dr. Angelo, nakatingin kay Aling Nena. Maaari kang dumating anumang oras, sabi ni Aling Nena. Sa pinto, huminto si Dr. Angelo. Salamat, malumanay niyang sabi. Salamat sa pagpapanatili sa kanya, sa pagpapalaki sa kanya na maging napakalakas. Hindi ko alam kung paano magsimulang magpasalamat sa iyo. Siya ang iyong pasasalamat, sabi ni Aling Nena. Siya ang pinakamagandang bahagi nating dalawa. Hinawakan ni Dr. Angelo ang kamay ni Aling Nena at hinalikan ito ng malumanay. Ito ay isang simpleng kilos, ngunit puno ng pangako. Bukas ay day off ko, sabi niya. Maaari ba tayong magkasama? Magtatlo, siguro pumunta sa parke. Gusto ni Ara iyon. At ikaw, gusto mo. Ngumiti si Aling Nena, pinayagan ang kanyang sarili na makaramdam ng pag-asa sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Oo, gusto ko. Ang mga sumunod na araw ay halo ng kaligayahan at pag-iingat. Araw-araw dumarating si Dr. Angelo, gumugugol ng oras kay Ara, nakikilala siya, nagmamahal sa kanyang anak. Ngunit ginugol din niya ang oras kasama si Aling Nena, nagtatanong tungkol sa kanilang nakaraan, nakikinig sa mga kuwento tungkol sa kanilang relasyon, sinusubukang ibalik ang nawala. Isang hapon, habang natutulog si Ara, umupo si Dr. Angelo at Aling Nena sa maliit na balkonahe ng apartment. Pumunta ako sa ospital ngayon, sabi ni Dr. Angelo. Sinuri ko ang aking medical records ng aksidente. At tama ka, nawalan ako ng alaala ng 2 taon, ngunit may iba pa. Nakakita ako ng mga notes mula sa unang linggo pagkatapos ng aksidente. Sinabi ng nanay ko sa mga doktor na wala akong sinumang mahalaga sa buhay ko, na single ako at walang kasama. Siyempre, ginawa niya iyon. Nakakita din ako ng isang kawili-wiling bagay. Sa unang linggo, bago pa man tumigas ang amnesia, tila paulit-ulit kong binabanggit ang isang pangalan. Anong pangalan? Tanong ni Aling Nena, bagaman alam na ng kanyang puso. Aling Nena, sabi ni Dr. Angelo, matinding nakatingin sa kanya. Paulit-ulit akong nagtatanong tungkol kay Aling Nena at sa bawat pagkakataong ginagawa ko iyon, sinabi ng nanay ko, nalilito siya, epekto iyon ng gamot. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Aling Nena. Hinanap mo ako. Ang isang bahagi ko ay laging naghahanap sa iyo, sabi ni Dr. Angelo, hinawakan ang kanyang kamay. Sa loob ng 5 taon, mayroon akong butas sa aking dibdib, tila may mahalagang nawawala. Sinabi ng mga doktor na normal iyon pagkatapos ng traumatic amnesia, ngunit hindi lamang iyon ang pagkawala ng alaala. Iyon ang pagkawala mo, Angelo. Marami akong pinag-isipan tungkol dito.
patuloy ni Dr. Angelo, tungkol sa atin. At alam kong sinabi mo na mahal mo pa rin ako, ngunit hindi ko naaalala ang pagmamahal natin. Hindi ko maalala ang ating unang date, ang ating unang halik, lahat ng mga bagay na nagpahulog sa atin sa pag-ibig. Bumagsak ang puso ni Aling Nena. Ito na ang kanyang pagtanggi. Ang katotohanan na hindi mo maaaring mahalin ang isang tao na hindi mo naaalala. Ngunit, sabi ni Dr. Angelo, itinaas ang kanyang baba upang tumingin sa kanyang mga mata. Bawat araw na ginugol ko kasama ka, bawat sandali na ibinabahagi natin, nahuhulog ako sa pag-ibig sa iyo muli. Hindi ito ang parehong pag-ibig na mayroon tayo noon. Ito ay bago, ito ay sariwa, ngunit ito ay totoo. Aling Nena, ito ay kasing totoo ng anumang naramdaman ko. Talaga, bulong ni Aling Nena, halos hindi nangangahas na maniwala. Talaga, kumpirma ni Dr. Angelo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa nanay ko. Hindi ko alam kung paano nating haharapin ang lahat ng mga komplikasyon na ito. Ngunit alam kong gusto kong subukan ito. Gusto kong maging tatay ni Ara. Gusto kong maging bahagi ng buhay mo. Gusto kong makita kung saan tayo dadalhin nito. Niyakap ni Aling Nena si Dr. Angelo at niyakap siya ng mahigpit ni Dr. Angelo. Nilalanghap ang kanyang amoy. Nararamdaman kung paano siya perpektong nagkakasya sa kanyang yakap. Tila naaalala ng kanilang mga katawan ang hindi maaalala ng kanilang isip. Naghalikan sila at parang umuwi matapos ang mahabang paglalakbay. Pamilyar ito at bago ng sabay-sabay. Ito ang lahat ng pinangarap ni Aling Nena at higit pa, mahal kita. Bulong niya sa kanyang mga labi. Hindi ako kailanman tumigil sa pagmamahal sa iyo. Kung gayon tulungan mo akong maalala, sabi ni Dr. Angelo. Hindi sa nawawalang alaala kundi sa mga bago. Tulungan mo akong mahulog sa pag-ibig sa iyo, araw-araw. Ngunit ang kanilang bubble of happiness ay hindi maaaring magtagal magpakailanman. Pagkalipas ng isang linggo, habang bumibisita si Dr. Angelo, tumunog ang kanyang cellphone. Si Mama, kailangan kong sagutin, sabi ni Dr. Angelo nang may sama ng loob. Walang tigil siyang tumatawag. Sige, sabi ni Aling Nena, bagaman kinakabahan siya. Lumayo si Dr. Angelo sa balkonahe upang magsalita. Nakita ni Aling Nena ang kanyang ekspresyon na nagbago mula sa neutral patungo sa tensyonado, patungo sa galit na galit. Hindi ma, sabi ni Dr. Angelo ng malakas. Hindi ko ito tatalakayin. Hindi mo ito pakialam. Dahil adult ako at kaya kong gumawa ng sarili kong desisyon, makikipagkita ako bukas at pag-uusapan natin ng personal. Ibinalik niya ang telepono at bumalik sa loob. Ang kanyang mukha ay maskara ng pinigil na galit. Paano niya nalaman? Tanong ni Aling Nena. Hindi ko alam, sabi ni Dr. Angelo. Ngunit alam niyang nagkita tayo. Nananawagan siyang pumunta ako sa bahay ng pamilya bukas. Pupunta ka, hindi ba? Sabi ni Aling Nena nang may pagpapasiya, ngunit hindi mag-isa. Sasama ka sa akin. Oras na para harapin natin ito ng magkasama. Ang puso ni Aling Nena ay kumabog sa takot. Angelo, hindi ko sigurado kung magandang ideya iyon. Kinagagalian ako ng nanay mo. At oras na para maintindihan niya na hindi iyon mahalaga, na ikaw at si Ara ang pamilya ko ngayon, na hindi niya na ako makokontrol. Ang marangyang bahay ng pamilya ni Dr. Angelo ay eksaktong katulad ng naaalala ni Aling Nena. Dakila, malamig, nakakatakot. Nang pumasok sila ng magkahawak kamay, naghihintay si Aling Elena sa kanila sa main hall. Angelo, sabi ni Aling Elena, tuluyang hindi pinansin si Aling Nena. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, alam ko ang ginawa mo, sagot ni Dr. Angelo nang mahinahon ngunit nakamamatay. Alam kong sinabi mo kay Aling Nena na patay na ako. Alam kong inilayo mo sa akin ang anak ko sa loob ng 5 taon. Hindi kumilos si Aling Elena. Ginawa ko ang kailangan para protektahan ka. Protektahan ako? Tumawa si Dr. Angelo nang walang humor. Mula saan? Sa totoo lang, mula sa kanya. Itinuro ni Aling Elena si Aling Nena nang may paghamak. Mula sa gold digger na gusto lang ang pera mo.
Hindi kailanman humingi si Aling Nena ng anumang sentimo mula sa akin, sabi ni Dr. Angelo. Mag-isa niyang pinalaki ang ating anak nang walang anumang tulong nang hindi humihingi ng anuman mula sa akin. Nagtrabaho siya bilang isang kasambahay para buhayin siya. Paano ba talaga siya naging gold digger? Dahil ngayon na alam niyang buhay ka, narito siya. Sagot ni Aling Elena. Inaangkin na anak mo ang bata, naghahanap ng suportang pinansyal. Anak ko ang bata, sabi ni Dr. Angelo. Mayroon siyang mga mata ko, ang aking ngiti, kahit ang aking ugali, nakagat-kagatin ang labi kapag nag-iisip. Anak ko siya at mahal ko siya. Angelo, nawalan ka ng alaala, sabi ni Aling Elena. Binago ang taktika. Maaaring sabihin sa iyo ng babaeng ito ang kahit ano at maniniwala ka. Paano mo malalaman na may relasyon talaga kayo? Dahil ang bawat instinct sa aking katawan ay nagsasabi sa akin, sagot ni Dr. Angelo. Dahil nang hawakan ko siya, may naramdaman akong hindi ko maipaliwanag. Dahil kapag kasama ko siya, pakiramdam ko ay sa wakas ay natagpuan ko na ang nawawalang piraso sa aking buhay. Tiningnan ni Aling Elena si Aling Nena nang may purong galit. Ginagawa mo ito. Minanipula mo siya noon at minamanipula mo siya ngayon. Hindi, sabi ni Aling Nena, natagpuan ang kanyang boses at lakas ng loob. Mahal ko siya. Mahal ko siya ng buong kaluluwa ko. At nang akala ko patay na siya, ang isang bahagi ko ay namatay din. Hindi ako dumating para sa kanyang pera. Dumating ako sa syudad na ito para maghanap ng trabaho. Walang iba. Ang pagkikita kay Angelo ay isang pagkakataon. Hindi ako naniniwala sa pagkakataon, sabi ni Aling Elena. Kung gayon, maniwala ka o hindi, sabi ni Dr. Angelo. Wala na akong pakialam. Gusto kong malaman mo ito, ma. Si Aling Nena at Ara ang pamilya ko. Maging bahagi ako ng kanilang buhay. Suportahan ko sila financially. Naroon ako. Maging ama ako na dapat ako mula pa sa simula. Kung gagawin mo iyon, banta ni Aling Elena, aalisin ko ang iyong mana. Gawin mo, sabi ni Dr. Angelo, nang walang pag-aalinlangan. Hindi ko na kailangan ang pera mo. May sarili akong practice, sarili kong tagumpay. Itinayo ko ito nang mag-isa nang walang tulong mo. Kaya ibigay mo ang iyong kayamanan sa sino mang gusto mo. Wala akong pakialam. Nawalan ng sasabihin si Aling Elena sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Ngunit ang hindi mo gagawin, patuloy ni Dr. Angelo, ay ilayo ako sa anak ko. Kung susubukan mo, pupunta ako sa media. Sasabihin ko sa mundo kung paano ka nagsinungaling sa isang buntis tungkol sa aking kamatayan. Kung paano mo inilayo ang isang apo sa kanyang ama. Sa tingin mo, paano iyon makakaapekto sa iyong mahalagang reputasyon? Namula ang mukha ni Aling Elena sa galit. Hindi ka mangangahas. Subukan mo at tingnan, sabi ni Dr. Angelo. Binibigyan kita ng pagpipilian, ma. Maaari mong tanggapin si Aling Nena at Ara na maging bahagi ng aming buhay ng may sibilisasyon o maaari mo kaming tanggihan at mawawala sa iyo ang iyong nag-iisang anak magpakailanman. Ikaw ang pipili. Sa gayon, hinawakan ni Dr. Angelo ang kamay ni Aling Nena at lumabas sila ng marangyang bahay, iniwan si Aling Elena na nakatulala. Sa wakas ay nakahinga si Aling Nena, napakasidhi niyon. Matagal na dapat ginawa, sabi ni Dr. Angelo. Dapat ay hinarap ko siya ng ganito 5 taon na ang nakakaraan nang tanggihan niya tayo. Marahil kung ginawa ko iyon, hindi nangyari ang lahat ng ito. Hindi natin alam iyon, sabi ni Aling Nena. Maaring nangyari pa rin ang aksidente. Siguro, ngunit kahit papaano, makikilala sana ni Ara ang kanyang ama. Kahit papaano, hindi mo sana kinailangan na pagdaanan ang lahat ng mag-isa. Narito ako ngayon, sabi ni Aling Nena, hinawakan ang kanyang kamay. Narito tayo ngayon. Iyon ang mahalaga. Sa mga sumunod na linggo, ganap na isinama si Dr. Angelo sa kanilang buhay. Sinabi niya kay Ara na siya ang kanyang ama at sa pagtataka ng dalawa, madali itong tinanggap ng bata na tila sa isang lugar sa kanyang puso ay alam na niya. Kaya ngayon, may tatay na ako, tanong ni Ara. Ang malalaking berdeng mata ay puno ng paghanga. Oo, munting prinsesa, sabi ni Dr. Angelo,
Lumuhod sa harap niya. Patawad na hindi ako narito noon. Ngunit narito ako ngayon at hindi ako aalis kailanman. Pangako, tatay? Tanong ni Ara. Inilabas ang kanyang pinky finger. Isiningit ni Dr. Angelo ang kanyang pinky sa pinky ng kanyang anak. Pangako. Nagpilit si Dr. Angelo na suportahan sila financially. Naghanap siya ng mas magandang apartment para kay Aling Nena sa mas ligtas na lugar. Nagpilit siyang bayaran ang tuition ni Ara, ang kanyang mga damit, lahat. Tumanggi si Aling Nena sa simula, sanay sa kanyang pagiging independent, ngunit nanatiling matatag si Dr. Angelo. Pakiusap, sabi niya, hayaan mo akong gawin ito. Hayaan mo akong bumawi sa 5 taon na nawala. Hayaan mo akong alagaan ang aking pamilya, ang kanyang pamilya. Ang mga salitang iyon ay nagpatunaw sa puso ni Aling Nena. Ngunit ang pinakamahalaga, may iminungkahi si Dr. Angelo na hindi kailanman naisip ni Aling Nena na posible. Bumalik ka sa kolehiyo, sabi niya isang gabi habang naghahapunan sila. Natutulog si Ara sa kanyang kwarto. Tapusin mo ang iyong nursing degree. Angelo, hindi ko kaya. Kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong alagaan si Ara. Kaya kong alagaan si Ara. Giit ni Dr. Angelo. At kaya kong bayaran ang iyong mga tuition fees habang nag-aaral ka. Iyon ang pinakamaliit na magagawa ko. Napakalaki niyan. Reklamo ni Aling Nena. Hindi, sabi ni Dr. Angelo, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi sapat. Hindi kailanman magiging sapat para bumawi sa nawala sa iyo. Ngunit hayaan mo akong subukan. Hayaan mo akong tulungan kang makamit muli ang iyong mga pangarap. Nang may luha sa kanyang mga mata, tinanggap ni Aling Nena. 6 na buwan pagkatapos, bumalik si Aling Nena sa Universidad ng Santo Tomas, nag-aaral muli ng nursing. Mahirap balansehin ang pag-aaral, oras kasama si Ara, at ang kanyang lumalagong relasyon kay Dr. Angelo. Ngunit masaya siya, mas masaya kaysa sa anumang naramdaman niya sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan ang pag-usad nina Dr. Angelo at Aling Nena. Sa pagkakataong ito, niligawan niya ito ng tama. May mga hapunan, bulaklak, mga romantikong lakad iba sa dati, ngunit maganda rin. Nagtayo sila ng bagong samahan. Isang gabi, habang naglalakad sila sa liwasang Bonifacio, ang parehong lugar kung saan sila naghalikan sa unang pagkakataon, 6 na taon na ang nakakaraan, huminto si Doktor Angelo sa ilalim ng isang puno na may ilaw. Ano ang problema? Tanong ni Aling Nena. Sabi mo ay nag-propose ako sa iyo dito, sabi ni Dr. Angelo. Sa lugar na ito mismo. Oo, kumpirma ni Aling Nena. Nagsimulang bumilis ang kabog ng kanyang puso. Sa ilalim ng puno na ito, dito mismo. Hindi ko naaalala ang sandaling iyon, sabi ni Dr. Angelo, at may kalungkutan sa kanyang boses. Hindi ko maalala kung paano ako nag-propose sa iyo. Ano ang sinabi ko? Ano ang naramdaman ko? Ngunit alam ko kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Lumuhod siya, kinuha ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. Napasinghap si Aling Nena. Bumubuhos na ang luha. Aling Nena, sabi ni Dr. Angelo, binuksan ang kahon upang ipakita ang isang magandang singsing na may diamante. Hindi ko maibibigay sa iyo ang nakaraan. Hindi ko maibabalik ang mga taon na nawala. Ngunit maibibigay ko sa iyo ang kinabukasan. Pakasalan mo ako. Hindi dahil sa kung sino tayo noon, kundi dahil sa kung sino tayo ngayon. Dahil mahal kita. Nahuhulog ako sa pag-ibig sa iyo muli araw-araw, sandali sa sandali. At gusto kong patuloy na mahalin ka sa buong buhay ko. Oo, humihikbi si Aling Nena. Oo, 1,000 beses. Oo, isiningit ni Dr. Angelo ang singsing sa kanyang daliri at hinalikan siya sa ilalim ng mga bituin, eksaktong katulad ng ginawa niya 6 na taon na ang nakakaraan. Lumikha ng mga bagong alaala upang palitan ang nawala. Nang gabing iyon, matapos silang bumalik sa apartment at mahimbing na ang tulog ni Ara, umupo si Aling Nena at Dr. Angelo sa maliit na sofa. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Nagniningning ang bagong singsing sa daliri ni Aling Nena.
Ang katahimikan na bumabalot sa kanila ay hindi isang awkward na katahimikan, kundi isang puno ng kahulugan. Ang katahimikan ng dalawang tao na natagpuan muli ang akala nilang nawala na magpakailanman. Hindi pa rin ako makapaniwala na totoo ito, bulong ni Aling Nena, nakatingin sa singsing sa kanyang daliri. Minsan, natatakot ako na ito ay panaginip lamang at magigising ako nang mag-isa muli. Itinaas ni Dr. Angelo ang kanyang kamay at malumanay na hinalikan ang kanyang mga daliri. Ito ay totoo. Totoo ako at hindi ako pupunta kahit saan. Paano natin sasabihin kay Ara? Tanong ni Aling Nena. Ibig kong sabihin, alam na niya na ikaw ang tatay niya. Ngunit ang kasal na ito, sasabihin natin sa kanya bukas, sabi ni Dr. Angelo nang nakangiti. At sigurado ako na magiging napakasaya niya. Siguro hihilingin niya na maging flower girl. Tumawa si Aling Nena, isang boses na napakaluwag at masaya, isang boses na matagal na niyang hindi naririnig mula sa sarili niya. Tiyak na hihilingin niya ang pinakakinang na damit. Ano mang gusto niya, sabi ni Dr. Angelo. Ano mang gusto ninyong dalawa, ibibigay ko ang lahat. Kinabukasan ng umaga, nang magising si Ara at tumakbo sa silid kainan para sa almusal, nakita niya ang kanyang mga magulang na naghihintay na sa kanya nang may misteryosong ngiti. Ano po ang problema? Tanong ni Ara nang may mapagtanong na mga mata. Bakit po kayo nakangiti, Mama at Tatay? Nagkatinginan sina Aling Nena at Dr. Angelo. Pagkatapos ay lumuhod si Dr. Angelo sa harap ng kanyang anak. Ara, mahal, may mahalagang bagay na dapat sabihin si Tatay. Ano? Ano? Tumalon-talon si Ara nang may pagkasabik. Lumuhod si Aling Nena sa harap ng kanyang anak. Hinawakan ang maliit nitong kamay. Ara, mahal, ano ang mararamdaman mo kung sabihin ni Mama na magiging ate ka? Ilang segundo ang lumipas bago na iproseso ni Ara ang impormasyon. Pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata na parang plato. Kapatid, magkakaroon ako ng kapatid, sigaw niya, tumalon sa yakap ni Dr. Angelo. Magiging tunay na pamilya tayo, parang sa fairy tale. Parang sa fairy tale, kumpirma ni Aling Nena, sumali sa yakap ng pamilya, at magiging pinakamagandang flower girl ka. Gusto ko ng kumikinang na damit, sigaw ni Ara, eksaktong gaya ng hula ni Aling Nena. At isang korona. Pwede po bang magsuot ng korona? Siyempre pwede, sabi ni Dr. Angelo. Tumatawa. Karapat-dapat ang munting prinsesa ko ng isang korona. Mabilis na lumipas ang mga araw bago ang kasal. Bagaman nagkasundo sina Aling Nena at Dr. Angelo na magkaroon ng simple at pribadong seremonya, marami pa rin kailangang ayusin. Masigasig na ginampanan ni Manang Linda ang papel ng unofficial coordinator, tinutulungan si Aling Nena sa pagpili ng wedding dress, pag-aayos ng catering, at pakikipag-ugnayan sa pamilya. Kailangan mong makipag-ugnayan sa iyong mga magulang, sabi ni Manang Linda isang hapon habang tinitingnan nila ang mga sample book ng mga imbitasyon. Kailangan nilang malaman, buntong hininga si Aling Nena. Ang kanyang relasyon sa kanyang mga magulang ay nanatiling maayos sa lahat ng panahong ito. Bagaman malayo ang distansya, sinuportahan nila siya nang walang pasubali nang bumalik siya sa Tarlac, buntis at malungkot. Tinulungan nila siya sa pagpapalaki kay Ara sa mahihirap na unang taon. Karapat-dapat silang malaman ang magandang balita na ito. Tama ka, sabi ni Aling Nena, kinuha ang kanyang cellphone. Dinial niya ang isang numero na napakapamilyar. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ang mainit na boses ng kanyang ina. Hello, Aling Nena. Ano, anak? Ma, sabi ni Aling Nena, nanginginig ang boses sa emosyon. May balita ako, napakahalagang balita. Ayos ka lang ba? Ayos ba si Ara? May pag-aalala sa boses ng kanyang ina. Ayos lang kami, ma. Higit pa sa ayos, ma. Si Angelo. Buhay si Angelo. Hindi siya kailanman namatay at kami ikakasal kami. Mahabang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang hikbi. Diyos ko, bulong ng kanyang ina. Diyos ko, Aling Nena, paano? Paano nangyari?
Ikunuwento ni Aling Nena ang lahat tungkol sa gabi sa ospital, tungkol kay Dr. Angelo na nawalan ng alaala, tungkol sa kasinungalingan ni Aling Elena, tungkol sa kung paano nila natagpuan ang daan pabalik sa isa't isa. Nakikinig ang kanyang ina, minsan umiiyak, minsan sumisigaw nang hindi makapaniwala. Pupunta kami, sabi ng kanyang ina sa huli. Ang tatay mo at ako, naroon kami para sa kasal mo. Sa wakas ay nakamit ng aking anak ang kanyang kaligayahan. Nang ibaba ni Aling Nena ang telepono, dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ng kaligayahan, 1 linggo bago ang kasal, hinarap ni Dr. Angelo ang kanyang pinakamalaking hamon, ang sabihin sa kanyang ama. Ang relasyon ni Dr. Angelo sa kanyang ama, si Mang Carlos, ay laging komplikado. Ang kanyang ama ay isang abogadong abala, madalas ay wala sa kanyang pagkabata at laging sumusunod sa mga kagustuhan ni Aling Elena. Ngunit naramdaman ni Dr. Angelo na may karapatan ang kanyang ama na malaman. Nagkita sila sa isang restaurant, malayo sa bahay ng pamilya at malayo kay Aling Elena. Mukha si Mang Carlos na mas matanda kaysa sa naaalala ni Dr. Angelo. Halos puti na ang kanyang buhok ngayon at may pagod sa kanyang mga mata na wala noon. Tay, bati ni Dr. Angelo nang umupo sila. Salamat sa pakikipagkita. Ikaw ang anak ko, simpleng sabi ni Mang Carlos. Siyempre, gusto kitang makita. Umorder sila ng pagkain sa isang awkward na katahimikan. Nang umalis ang waiter, nagpasya si Dr. Angelo na direktang sabihin ang punto. Tatay, ikakasal ako. Itinaas ni Mang Carlos ang kanyang kilay. Kanino? Kay Aling Nena. Ang babaeng kasama ko noon, bago ang aksidente. Ang babaeng sabi ng nanay ko ay wala na. Ah, sabi ni Mang Carlos. At may isang bagay sa kanyang boses na nagpatigil kay Dr. Angelo. Kaya, alam mo na? Alam mo tatay? Naramdaman ni Dr. Angelo ang galit na nagsisimulang umakyat. Alam mo ang tungkol kay Aling Nena? Tungkol sa ginawa ni Mama? Bumuntong hininga ng malalim si Mang Carlos. Hindi ko alam ang lahat, hindi hanggang kamakailan lamang. Ngunit oo, alam kong may isang babae. Alam kong hindi siya sinasang-ayunan ng nanay mo. At alam kong huminto siya. Puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. Alam kong may apo na hindi ko kailanman nakilala. Ara, sabi ni Dr. Angelo. Ang pangalan niya ay Ara. Siya ay 4 na taong gulang at napakagaling niya. At sa loob ng 4 na taon ng kanyang buhay, wala ka roon dahil nagpasya si Mama na magsinungaling. Ikinalulungkot ko, sabi ni Mang Carlos. Dapat ay mas matatag ako. Dapat ay mas marami akong tinanong. Ngunit alam mo kung paano ang nanay mo kapag nakapagdesisyon na siya ng isang bagay. Hindi iyon dahilan, putol ni Dr. Angelo. Pinayagan mong mangyari ito. Pinayagan mo si Mama na sirain ang buhay ko. Tama ka, pag-amin ni Mang Carlos, at wala akong depensa. Ang magagawa ko lang ngayon ay humingi ng paumanhin at umasa na bibigyan mo ako ng pagkakataon na ayusin ito. Ang lalaking laging iginagalang niya, bagaman madalang na naroroon, ang lalaking pumili ng madaling daan sa halip na labanan ang kanyang asawa. Ang isang bahagi ni Dr. Angelo ay gustong magalit, gustong tanggihan ang paumanhin na ito. Ngunit ang iba pang bahagi, ang mas matalino na bahagi, ay alam na ang galit ay hindi magdudulot ng anumang mabuti. Ang kasal namin ay sa susunod na linggo, sabi ni Dr. Angelo sa huli, sa simbahan ng San Sebastian. Gusto kong naroon ka, tatay. Lumakas ang loob ni Mang Carlos. Sigurado ka? Oo. Kailangan ni Ara na makilala ang kanyang lolo at ako kailangan ko ang aking ama sa araw ng kasal ko. Naroon ako, pangako ni Mang Carlos. At Angelo, hindi ako sumasang-ayon sa ginawa ng nanay mo. Hindi ako kailanman sumang-ayon. Mukha namang mabait na babae si Aling Nena at si Ara. Si Ara ang aking apo. Gusto ko siyang makilala kung papayagan mo. Titingnan natin, sabi ni Dr. Angelo. Isang hakbang sa isang pagkakataon. Mabilis na dumating ang araw ng kasal.
Nang umagang iyon, nagising si Aling Nena sa kanyang apartment na may halo-halong pakiramdam ng kaba at kaligayahan. Naroon na si Manang Linda, tumutulong sa paghahanda ng lahat. Dumating ang mga magulang ni Aling Nena mula sa Tarlac isang araw bago at umiiyak na ang kanyang ina simula pa umaga. "Napakaganda mo," sabi ng ina ni Aling Nena, tinutulungan ang kanyang anak na isuot ang wedding dress. Ang damit ay simple ngunit elegante, garing puti na may pinong lace details. "Ma, huwag na po kayong umiyak," sabi ni Aling Nena na tumatawa, bagaman ang kanyang mga mata ay lumuluha rin. "Malalabo po ang makeup ko. Ito ay luha ng kaligayahan," sabi ng kanyang ina. "Matapos ang lahat ng pinagdaanan mo, sa wakas ay nakamit mo ang iyong happy ending." "Hindi ito ang ending," pagtutuwid ni Aling Nena. "Ito ay isang bagong simula." Sa kabilang panig ng syudad, naghahanda si Dr. Angelo sa tulong ng kanyang kaibigan, si Mang Jose, na pumayag na maging best man. "Kinakabahan ka?" tanong ni Mang Jose. "Sobrang," pag-amin ni Dr. Angelo. "Ngunit napakasigurado ko rin na ito ang pinakatamang bagay na ginawa ko. Alam mo," sabi ni Mang Jose, "nang unang mong ikuwento sa akin ang tungkol kina Aling Nena at Ara, akala ko nababaliw ka. Ang paghahanap ng nawawalang pag-ibig, ang anak na hindi mo alam parang TV drama. Minsan, ang buhay ay mas kakaiba kaysa sa fiction," sabi ni Dr. Angelo nang nakangiti. "At minsan, kung swerte ka, ang buhay mo ay maaaring maging kasing ganda ng fiction." Ang seremonya ng kasal ay naganap sa magandang simbahan ng San Sebastian. Bagaman hindi marami ang dumalo, tanging malalapit na pamilya at ilang kaibigan, ang kapaligiran ay puno ng pagmamahal at kaligayahan. Nakatayo si Ara sa tabi ng kanyang ina, nakasuot ng kumikinang na puting damit na hiningi niya, na may korona ng mga bulaklak sa kanyang ulo. Siya ang pinakamapagmalaki at pinakamasayang flower girl. Dumalo si Mang Carlos, nakaupo sa unang hanay. Hindi niya kailanman inalis ang kanyang mga mata kay Ara. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ng personal ang kanyang apo at malinaw ang kanyang mga emosyon sa kanyang mukha. Si Aling Elena, tulad ng inaasahan, ay hindi dumating. Nang pangunahan ng pari ang vows, matatag at sigurado ang boses ni Dr. Angelo, "Tinanggap ko ang iyong kasal, Aling Nena, na may mga kagamitan sa misa at halagang 5 milyong piso na binayaran ng buo." "Amin," sabi ng pari, at nagsimulang palakpakan at umiyak ng kaligayahan ang silid. Nagkatinginan sina Dr. Angelo at Aling Nena. Ang kanilang mga mata ay nagsalita ng higit pa sa mga salita. Marami silang pinagdaanan upang makarating sa sandaling ito. Napakaraming sakit, napakaraming pagkawala, napakaraming pag-aalinlangan, ngunit nagtagumpay sila. Natagpuan nila ang daan pabalik sa isa't isa. "Mahal kita," bulong ni Dr. Angelo. "Mas mahal kita," sagot ni Aling Nena. "Ngayon, tunay na pamilya na tayo," sigaw ni Ara, tumalon sa yakap ng kanyang mga magulang. Tulad ng ipinangako, isang maliit na resepsyon ang ginanap sa isang simpleng restaurant hindi kalayuan sa simbahan. Naghain ng mga tradisyonal na pagkaing Pilipino, adobo, sinigang, lechon, kawali. Lahat ng paborito ni Aling Nena na matagal na niyang hinahanap sa loob ng maraming taon sa Maynila. Sa panahon ng reception, lumapit si Mang Carlos kay Aling Nena nang nag-aalinlangan. "Aling Nena," sabi niya, "gusto kong humingi ng paumanhin sa lahat. Dapat ay mas marami akong ginawa. Hindi ko dapat pinayagan ang aking asawa." "Mang Carlos," malumanay na putol ni Aling Nena, "ngayon ay masayang araw. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay ang kinabukasan." Tumango si Mang Carlos, basa ang kanyang mga mata. "Ikaw ay isang mapagbigay na babae. Swerte ang anak ko na mayroon ka. Swerte kami sa isa't isa." Pagtutuwid ni Aling Nena. Pagkatapos ay lumuhod si Mang Carlos sa harap ni Ara, na nakatingin sa kanya ng may mapagtanong na mga mata. "Hello, Ara," sabi niya. Nanginginig ang boses. "Ako, si Lolo Carlos, ang tatay ng tatay mo." Itinaas ni Ara
ang kanyang ulo. May lolo ako? Oo, sabi ni Mang Carlos. At gustong-gusto ka ni lolo na makilala. Ayos lang ba? Tiningnan ni Ara ang kanyang ina, naghahanap ng kumpirmasyon. Tumango si Aling Nena nang may maliit na ngiti. Pagkatapos ay tiningnan ni Ara si Mang Carlos at inabot ang kanyang maliit na kamay. Opo, pero kailangan po ni lolo na mangako na makikipaglaro sa akin. Tumawa si Mang Carlos, isang boses na puno ng kaginhawaan at kaligayahan. Pangako ni lolo. Nang gabing iyon, matapos umuwi ang lahat ng bisita at mahimbing na ang tulog ni Ara sa kanyang kwarto, nakatayo sina Aling Nena at Dr. Angelo sa balkonahe ng kanilang bagong apartment, nakatingin sa kalangitan ng Maynila na nagniningning sa mga ilaw ng syudad. Ang asawa mo, sabi ni Aling Nena, sinubukan ang salita sa kanyang dila. Hindi pa rin ako makapaniwala. Maniwala ka, sabi ni Dr. Angelo. Niyakap siya mula sa likod. Ikaw ang asawa ko, si Ara ang anak natin, at ito ay simula pa lamang. Ano ang mangyayari sa nanay mo? Tanong ni Aling Nena. Sa huli, kailangan niyang tanggapin ito o hindi. Tapat na sabi ni Dr. Angelo. Umaasa akong magbabago siya, ngunit hindi ko hahayaan ang kanyang saloobin na makaapekto sa aming kaligayahan. Kung gusto niyang maging bahagi ng aming buhay, bukas ang pinto. Ngunit kung hindi, ayos lang kami nang wala siya. Lumingon si Aling Nena sa kanyang yakap, tiningnan ang kanyang mga mata. Marami kang isinakripisyo para sa akin. Ang iyong relasyon sa iyong ina, ang iyong mana ng pamilya, wala akong isinakripisyo, putol ni Dr. Angelo. Pumili ako, pinili ko kayo ni Ara, at iyon ang pinakamadaling pagpipilian na ginawa ko kailanman. Naghalikan sila sa ilalim ng kalangitan ng gabi. Dalawang kaluluwa na sa wakas ay nakatagpo ng kapayapaan matapos ang mahabang bagyo. Ang mga unang buwan ng kanilang kasal ay puno ng pag-aayos at pagtuklas. Kinailangan ni Aling Nena na masanay sa pagbabahagi ng espasyo at buhay sa isang tao muli matapos ang maraming taon ng pagiging independent. Kailangan ni Dr. Angelo na matuto kung paano maging isang full-time father, hindi lamang isang bisita, at kinailangan ni Ara na umangkop sa isang bagong istruktura ng pamilya. Ngunit pinagdaanan nila ang lahat ng magkasama ng may pasensya at pagmamahal. Bawat gabi, sabay-sabay silang naghahapunan bilang isang pamilya. Bawat katapusan ng linggo, naglalakbay sila sa Enchanted Kingdom, Manila Zoo, mga museo sa Maynila. Nagtayo sila ng mga bagong tradisyon, bagong alaala, bagong pundasyon para sa kanilang pamilya. Nagpatuloy si Aling Nena sa kolehiyo, ngayon ay may ganap na suporta ng kanyang asawa, inayos ni Dr. Angelo ang kanyang schedule upang sunduin si Ara mula sa daycare kapag may evening classes si Aling Nena. Sila ay isang koponan sa lahat ng bagay. 6 na buwan matapos ang kasal, napansin ni Aling Nena na may kakaiba sa kanyang katawan. Pagduduwal sa umaga, hindi karaniwang pagkapagod. Huling regla. Nang nanginginig ang mga kamay, bumili siya ng pregnancy test at naghintay ng resulta sa banyo. 2 pink lines, positive. Angelo, tawag niya. Nanginginig ang kanyang boses sa pagitan ng hindi makapaniwala at tuwa. Tumakbo si Dr. Angelo papasok. Nag-aalala ang mukha. Ano? Ayos ka lang? Ipinakita ni Aling Nena ang test kit, hindi makapagsalita. Tiningnan siya ni Dr. Angelo, pagkatapos ay tiningnan si Aling Nena, pagkatapos ay bumalik sa test kit. Ito ay ikaw kami. Buntis ako, sabi ni Aling Nena. Nagsimulang dumaloy ang luha. Magkakaroon tayo ng isa pang sanggol. Niyakap siya ni Dr. Angelo ng mahigpit, tumatawa, at umiiyak ng sabay-sabay. Diyos ko, Aling Nena, magkakaroon tayo ng sanggol. Masaya ka? Tanong ni Aling Nena. Masaya? Umurong ng kaunti si Dr. Angelo upang tingnan ang kanyang mukha. Wala akong salita para ilarawan kung gaano ako kasaya. Sa pagkakataong ito, naroon ako sa lahat ng bagay. Bawat check-up, bawat sipa, bawat sandali, hindi ako mawawala kahit ano. Paano natin sasabihin kay Ara? Tanong ni Aling Nena. Sa espesyal na paraan, sabi ni Dr. Angelo nang nakangiti.
Nang gabing iyon, inanyayahan nila si Ara para sa isang espesyal na hapunan. Naghanda si Aling Nena ng mga paboritong pagkain ng kanyang anak at pinalamutian nila ang mesa ng mga lobo at laso. Ano po ang problema? Usisang tanong ni Ara. Nagniningning ang kanyang mga mata sa mga dekorasyon. Hindi po ito kaarawan ko. Mas mahusay ito kaysa sa kaarawan, sabi ni Dr. Angelo. Ito ay isang malaking anunsyo. Ano? Ano? Tumalon-talon si Ara ng may kasabikan. Lumuhod si Aling Nena sa harap ng kanyang anak. Hinawakan ng maliit nitong kamay. Ara, mahal, ano ang mararamdaman mo kung sabihin ni Mama na magiging ate ka? Ilang segundo ang lumipas bago na iproseso ni Ara ang impormasyon. Pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata na parang plato. Kapatid, magkakaroon ako ng kapatid. Oo, sabi ni Dr. Angelo, sumali sa pagluhod. May sanggol sa tiyan ni Mama, magiging ate ka. Tiningnan ni Ara ang tiyan ni Aling Nena nang may pagtataka. May sanggol diyan ngayon? Oo, sabi ni Aling Nena na tumatawa. Napakaliit pa, ngunit sa loob ng ilang buwan ay lalaki na at pagkatapos ay ipapanganak. Gusto ko ng kapatid na babae, sabi ni Ara. Para makapaglaro kami ng manika. Titingnan natin, sabi ni Dr. Angelo. Ngunit anumang ipanganak, lalaki o babae, magiging mahusay kang ate. Niyakap ni Ara nang mahigpit ang kanyang mga magulang. Ito ang pinakamagandang araw sa buhay ko. May tatay ako, may pamilya ako, at ngayon magkakaroon ako ng kapatid. Naging maayos ang pagbubuntis ni Aling Nena. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sinamahan siya ni Dr. Angelo sa bawat check-up, hinawakan ang kanyang kamay sa ultrasound, nakikipag-usap sa tiyan ni Aling Nena bawat gabi bago matulog. Hinabol niya ang lahat ng sandali na nawala niya kay Ara. Sa ika-4 na buwan ng pagbubuntis, nalaman nila ang kasarian ng sanggol, isang lalaki. Bahagyang nadismaya si Ara sa simula dahil hindi siya magkakaroon ng kapatid na babae, ngunit agad siyang nasabik sa pag-iisip na magkaroon ng kapatid na lalaki na maaari niyang turuan at protektahan. Tuturuan ko siyang maglaro ng bola, seryosong sabi ni Ara, at palalakasin ko siya para walang mangahas na manggulo sa kanya. Magiging mahusay kang ate, sabi ni Aling Nena. Hinalikan ang noo ng kanyang anak. Lumipas ang mga buwan, lumaki ang tiyan ni Aling Nena. Mas naging protektibo si Dr. Angelo, laging sinisigurado na maayos ang pagkain ng kanyang asawa, sapat ang pahinga, hindi masyadong napapagod sa trabaho. Naramdaman ni Aling Nena na minamahal at inaalagaan sa paraan na hindi niya kailanman naranasan noon. Samantala, dahan-dahang bumuti ang relasyon sa pamilya ni Dr. Angelo. Si Mang Carlos ay naging isang kasali na lolo, bumibisita kay Ara bawat linggo, nagdadala ng mga regalo, tinuturuan siyang maglaro ng chess. Nagkaroon sila ni Aling Nena ng mainit na relasyon, na binuo sa magkaparehong paggalang at pagmamahal para kina Dr. Angelo at Ara. Nanatiling malayo si Aling Elena. Hindi niya kailanman direktang kinontak si Aling Nena o inamin ang kanyang mga pagkakamali. Ngunit narinig ni Dr. Angelo mula sa kanyang ama na hindi na gaanong fierce ang kanyang ina tulad ng dati, na nagsisimula na siyang maapektuhan ng kalungkutan at tigas ng ulo. Naramdaman ni Dr. Angelo ang halo-halong awa at pagkadismaya sa kanyang ina. Isang araw, halos isang buwan bago ang due date, bumisita si Mang Carlos na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Ano po tatay? Tanong ni Dr. Angelo. Nag-aalala? Tungkol sa nanay mo, malumanay, nasabi ni Mang Carlos. May sakit siya, Angelo. Mahina ang kanyang puso. Sinabi ng mga doktor na kailangan niya ng operasyon, ngunit mataas ang panganib. Naramdaman ni Dr. Angelo ang halo-halong komplikadong emosyon. Ito ang babaeng nagsinungaling sa kanya, na naglayo sa kanya mula sa pag-ibig at sa kanyang anak sa loob ng maraming taon. Ngunit ito rin ang kanyang ina, ang babaeng nagluwal sa kanya, na nag-alaga sa kanya, nang may sakit, na nagmahal sa kanya sa sarili nitong baluktot na paraan. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Dr. Angelo kay Aling Nena ng gabing iyon. Hindi ko alam,
kung ano ang nararamdaman ko tungkol dito. Hinawakan ni Aling Nena ang kanyang kamay, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Siya ang nanay mo. Anumang nangyari sa pagitan ninyo, hindi maaaring burahin ang koneksyon na iyon. Kung gusto mo siyang makita, susuportahan kita. Ngunit matapos ang lahat ng ginawa niya sa iyo, ang ginawa niya sa akin masakit, pag-amin ni Aling Nena. Ngunit hindi ko gusto na ang buhay ko ay kontrolado ng galit. At ayoko na magsisi ka mamaya kung may mangyari at hindi mo siya napagpaalaman. Tiningnan ni Dr. Angelo ang kanyang asawa nang may paghanga. Paano ka ba nagiging ganyan kapatawarin? Dahil mayroon ako ng lahat ng gusto ko, simpleng sabi ni Aling Nena. Mayroon ako sa iyo. Mayroon ako kay Ara. Mayroon akong sanggol sa aking tiyan. Ang buhay ko ay puno ng pagmamahal. Wala akong espasyo para sa galit. Kinabukasan, pumunta si Dr. Angelo sa marangyang bahay ng pamilya sa unang pagkakataon mula nang magkaroon ng komprontasyon sa kanyang ina ilang buwan na ang nakakaraan. Mukhang iba na ang bahay ngayon. Mas tahimik, mas malungkot. Nakita niya si Aling Elena sa kanyang kwarto, nakahiga sa kama na mukhang napakalaki para sa kanya. Ang babaeng dati ay napakalakas at nakakatakot ay mukhang marupok ngayon. Ang kanyang edad ay sa wakas ay makikita sa kanyang mukha. Angelo, sabi niya, mahina ang boses ngunit matalas pa rin ang kanyang mga mata. Dumating ka. Sinabi sa akin ni tatay ang tungkol sa puso mo. Sabi ni Dr. Angelo, umupo sa upuan sa tabi ng kama. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang sarili mo? Mahinang tumawa si Aling Elena. Isang tawa na naging ubo. Dahil akala ko, hindi ka na nagmamalasakit matapos ang lahat ng nangyari? Ikaw ang nanay ko. Simpleng sabi ni Dr. Angelo. Siyempre nagmamalasakit ako. Isang awkward na katahimikan ang bumalot sa kanila. Napakaraming hindi nasabi sa pagitan nila. Napakaraming sugat na hindi pa gumagaling. Nagkamali ako, sabi ni Aling Elena sa huli. Mga salita na hindi kailanman inakala ni Dr. Angelo na maririnig niya mula sa bibig ng kanyang ina. Kay Aling Nena, sa apo ko, akala ko pinoprotektahan kita, ngunit ako lang natatakot akong mawala ka. Takot na mawala ako, ikaw ang lahat sa akin, sabi ni Aling Elena. At sa unang pagkakataon, nakita ni Dr. Angelo ang luha sa mga mata ng kanyang ina. Nang mahulog ka sa pag-ibig sa babaeng iyon, naramdaman ko na parang nawala ka sa akin. Kaya gumawa ako ng mga bagay na hindi ko dapat ginawa. Halos sirain mo ang buhay ko, ma, sabi ni Dr. Angelo. Hindi sa galit, kundi sa kalungkutan, inilayo mo ako sa babaeng mahal ko. Pinayagan mo akong palampasin ang unang 4 na taon ng buhay ng aking anak. Alam ko at ikinalulungkot ko, higit pa sa kaya kong sabihin. Tiningnan ni Dr. Angelo ang kanyang ina, nakita ang tunay na pagsisisi sa kanyang mga mata. Hindi siya sigurado kung lubos siyang makapagpapatawad, hindi sa lalong madaling panahon. Ngunit maaari niyang subukang maintindihan. Buntis si Aling Nena. Magkakaroon kami ng anak na lalaki. Nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Aling Elena. Apo na lalaki. Oo. At gusto kong makilala ng aking mga anak ang kanilang lola. Lahat ng kanilang mga lola, kasama ka. Kung gusto mo, seryoso ka? May pag-asa sa boses ni Aling Elena na hindi kailanman narinig ni Dr. Angelo noon. Seryoso ako. Ngunit kailangan nito ng pagsisikap mula sa magkabilang panig. Kailangan mong tanggapin si Aling Nena, ganap na tanggapin siya bilang iyong manugang at bilang ina ng iyong mga apo. Wala nang paninira, wala nang manipulasyon. Tumango si Aling Elena, dumadaloy ang luha sa kanyang payat na pisngi. Susubukan ko, pangako susubukan ko. Kung gayon, gumaling ka muna, sabi ni Dr. Angelo. Hinawakan ang kamay ng kanyang ina sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon. Magtatagumpay ang operasyon mo at pagkatapos ay maaari na tayong magsimulang magtayo muli. Ang operasyon ni Aling Elena ay naka-schedule 2 linggo pagkatapos sa parehong oras ng due date ng sanggol. Pakiramdam ni Dr.
Angelo ay napunit sa pagitan ng dalawang prioridad, ngunit pinilit siya ni Aling Nena na naroroon sa ospital para sa kanyang ina. Mayroon akong manang Linda at ang aking mga magulang, sabi ni Aling Nena. Ang nanay mo ay mayroon lamang ikaw. Sa huli, nagpasya ang tadhana sa sarili nito. Nagsimula ang contractions ni Aling Nena sa gabi bago ang naka-schedule na operasyon ni Aling Elena. Dinala siya ni Dr. Angelo sa Philippine General Hospital, ang parehong ospital kung saan sila muling nagtagpo. Isang lugar na ngayon ay parang isang bilog na kumpleto. Tumagal ng 12 oras ang panganganak, hindi umalis si Dr. Angelo sa tabi ng kanyang asawa, kahit isang segundo, hinahawakan ang kanyang kamay, pinupunasan ang kanyang pawis, bumubulong ng mga salita ng paghihikayat. At nang sa wakas ay pinuno ng iyak ng sanggol ang silid, nang makita ni Dr. Angelo ang kanyang anak sa unang pagkakataon, umiyak siya ng walang hiya. Perpekto siya, bulong niya, nakatingin sa maliit na kulubot na nilalang sa braso ni Aling Nena. Perpekto siya talaga. Risky, sabi ni Aling Nena, ngumiti ng pagod ngunit masaya. Pangalanan natin siyang Risky, tulad ng napagkasunduan natin. Risky, ulit ni Dr. Angelo, hinalikan ang noo ng sanggol at ng kanyang asawa ng salit-salit. Maligayang pagdating sa mundo, champion. Pinayagan si Ara na pumasok pagkalipas ng ilang oras, sinamahan ni Manang Linda. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang kapatid sa unang pagkakataon. Napakaliit niya, bulong niya nang may pagtataka. Pwede ko bang hawakan? Siyempre, sabi ni Aling Nena. Tinulungan si Ara na maingat na hawakan si Risky. Ito ang kapatid mo, Risky. Hello, Risky, seryosong sabi ni Ara. Ako si Ara, ang ate mo. Aalagaan kita magpakailanman. Iyon ang pangako ko. Dumaloy ang luha sa pisngi ni Dr. Angelo nang makita ang kanyang dalawang anak na magkasama. Ito ang sandali na dapat ay naranasan niya 4 na taon na ang nakakaraan kasama si Ara. Isang sandali na akala niya ay hindi niya kailanman mararanasan. Ngunit ngayon, napapaligiran ng kanyang pamilya, naramdaman niya na mas kumpleto siya kaysa sa dati. Naging matagumpay ang operasyon ni Aling Elena. Nang bisitahin siya ni Dr. Angelo ilang araw, pagkatapos, nagdala siya ng mga litrato ni Risky. Tiningnan ni Aling Elena ang mga litrato nang may luha sa kanyang mga mata. Kamukha mo siya ng sanggol ka, sabi niya. Napakakamukha. Gusto mo ba siyang makita? Makita siya at si Ara din? Tumango si Aling Elena, hindi makapagsalita. Pagkalipas ng 2 linggo, bumisita si Aling Elena sa apartment ni na Dr. Angelo at Aling Nena sa unang pagkakataon. Nagdala siya ng mga regalo para sa kanyang 2 apo, isang manika para kay Ara at isang set ng damit ng sanggol para kay Risky. Awkward ang pagtatagpo sa simula. Ang tensyon sa pagitan ni na Aling Elena at Aling Nena ay naroroon pa rin. Ngunit si Ara, sa kanyang karaniwang pagiging inosente ng bata, ang nagpagaan ng kalooban. Gusto po ni Lola na makipaglaro sa akin ng manika. Tanong niya, inabot ang kanyang maliit na kamay. Tiningnan ni Aling Elena si Aling Nena na tila humihingi ng pahintulot. Tumango si Aling Nena nang may maliit na ngiti. Siyempre, mahal, sabi ni Aling Elena, tinanggap ang kamay ni Ara. Ipakita mo kay Lola ang iyong manika. Habang dinadala ni Ara ang kanyang lola sa kanyang kwarto, nagkatinginan sina Aling Nena at Dr. Angelo. Hindi ito perpekto, malayo pa roon. Marami pa ring sugat na kailangang pagalingin, tiwala na kailangang buuin. Ngunit ito ay isang simula. At minsan, ang simula ay sapat na. Lumipas ang 2 taon, nagtapos si Aling Nena mula sa Universidad ng Santo Tomas na may cum laude honors, isang tagumpay na naging posible dahil sa walang tigil na suporta mula kay Dr. Angelo at sa kanyang pamilya. Dumalo si Ara, Manang Linda, ang mga magulang ni Aling Nena, Mang Carlos at maging si Aling Elena sa kanyang graduation, buong pagmamalaking pumalakpak nang tawagin ang kanyang pangalan. Nagawa mo, sabi ni Dr. Angelo matapos ang seremonya, mahigpit na niyakap ang kanyang asawa. Matapos ang lahat ng pagsubok, nagawa mo,
Nagawa natin pagtutuwid ni Aling Nena. Hindi ko ito magagawa nang wala ka. Nagsimulang magtrabaho si Aling Nena bilang isang nurse sa Philippine General Hospital, ang parehong ospital kung saan nagpa-practice si Dr. Angelo bilang isang pediatrician. May isang bagay na poetic tungkol sa pagtatrabaho sa parehong lugar kung saan sila muling pinagtagpo ng tadhana. Madalas silang maghapunan ng magkasama sa hospital canteen, nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang mga pasyente, nagtutulungan sa mahihirap na araw. Madalas na nagbibiro ang kanilang mga kasamahan na sila ang pinakaromantikong mag-asawa sa ospital. Paano ba kayo pa rin ganyan ka-sweet matapos ang maraming taon ng kasal? Tanong ng isang batang nurse isang araw. Ngumiti si Aling Nena, iniisip ang mahabang paglalakbay na kanilang pinagdaanan. Dahil hindi namin kinukonsinti ang isa't isa. Nawalan na kami ng isa't isa at alam namin kung gaano kahalaga ang pangalawang pagkakataong ito. Isang hapon, habang nag-aayos ng kanyang opisina, may nakita si Dr. Angelo sa isang drawer na matagal na niyang hindi binubuksan. Isang lumang litrato, medyo luma na. Ipinapakita ng litrato siya at si Aling Nena 7 taon na ang nakakaraan noong sila ay mga estudyante pa. Noong ang kinabukasan ay tila puno ng walang hanggang posibilidad, nakasandal si Aling Nena sa kanyang balikat. Pareho silang nakangiti sa kamera nang may kaligayahan na hindi na antig ng sakit na darating. Saan mo ito nakuha? Tanong ni Aling Nena nang ipakita sa kanya ni Dr. Angelo. Mula sa luma kong apartment, paliwanag ni Dr. Angelo. Nakita ito ng kasambahay ko habang naglilinis. Nasa loob ng isang medical book na hindi ko kailanman natapos basahin. Tiningnan nila ang litrato ng magkasama, dalawang mas matanda at mas matatalinong bersyon ng mga batang iyon. Naisip mo ba kung bakit mo naaalala? Malumanay na tanong ni Aling Nena. Saglit na pinag-isipan ni Dr. Angelo. Minsan gusto kong maalala ang ating unang halik. Gusto kong maalala ang unang pagkakataon na sinabi natin na mahal natin ang isa't isa. Gusto kong maalala ang naramdaman ko nang una kong malaman ang tungkol kay Ara. Ngunit pagkatapos ay naisip ko na marahil ito ay isang blessing in disguise. Kailangan nating magsimula mula sa simula, itayo ang ating relasyon mula sa simula. At ang itinayo natin ngayon ay napakalakas. Dahil pinili natin ito. Bawat araw, pinipili kong mahalin ka. Hindi dahil sa alaala o obligasyon, kundi dahil ikaw ang pinakamagaling na tao na kilala ko. Malumanay na hinalikan ni Aling Nena ang kanyang asawa. Mahal kita, mas mahal kita. Hindi imposible. Tumawa sila. At sa sandaling iyon, na may litrato ng nakaraan sa kanilang mga kamay at isang maliwanag na kinabukasan sa kanilang harapan, napagtanto ni Aling Nena na ang lahat ay nangyari ayon sa nararapat. Ang sakit, ang pagkawala, ang mga taon ng pakikibaka, lahat ay nagdala sa kanila sa sandaling ito. Lahat ay nagpalakas sa kanila, nagpatatag, mas naging kaya na pahalagahan ang pagmamahalan na mayroon sila. Nang gabing iyon, matapos patulugin si Ara, ang kanilang anak na ngayon ay 6 na taong gulang, at suriin si Rizky na mahimbing na natutulog sa kanyang crib, umupo sina Aling Nena at Dr. Angelo sa sala ng kanilang apartment. Mama, kailan po ako magkakaroon ng isa pang kapatid? Tanong ni Ara bago matulog kanina. Namula si Aling Nena nang maalala ang tanong na iyon. Tumawa si Dr. Angelo nang makita ang kanyang ekspresyon. Hindi siya tumitigil sa pagtatanong. Oo, ang bata na iyon, sabi ni Aling Nena, umiling ngunit nakangiti. Sa tingin mo, paano? Tanong ni Dr. Angelo nang seryoso tungkol sa pagdaragdag ng isa pang miyembro sa pamilya. Tiningnan ni Aling Nena ang kanyang asawa. Seryoso ka, napakaseryoso. Gustong-gusto kong maging tatay. Gustong-gusto ko ang aming pamilya at sa tingin ko, sapat ang laki ng pagmamahalan natin para sa isa pa o dalawa pa, biro ni Aling Nena. O 3, sagot ni Dr. Angelo nang nakangiti. Diyos ko, dahan-dahan. Tumawa sila ng magkasama, isang boses na puno ng buhay at kaligayahan. Patuloy na lumipas ang mga taon.
Lumaki si Ara bilang isang matalino at mapagmahal na babae, eksaktong katulad ng kanyang mga magulang. Minana niya ang berdeng mata ng kanyang ama at ang kabaitan ng kanyang ina. Sa paaralan, kilala siya bilang isang mabait na estudyante at laging tumutulong sa kanyang mga kaibigan. Lumaki si Rizky bilang isang batang lalaki na puno ng enerhiya at pag-uusisa. Kamukha niya ang kanyang ina sa panlabas na anyo na may mainit na brown na mata at isang ngiti na makapagpapatunaw sa puso ng sinuman. Ngunit ang kanyang personalidad ay malinaw na minana ang nakakalokong bahagi ng kanyang ama. Patuloy na bumuti ang relasyon ng pamilya. Si Mang Carlos ay naging isang napakasali na lolo, hindi kailanman lumiliban sa mga school event o kaarawan. Si Aling Elena, bagaman hindi kailanman ganap na mainit, ay natutong tanggapin si Aling Nena at tinrato ang kanyang mga apo ng may pagmamahal. Ang kanyang paglalakbay mula sa antagonist tungo sa isang naroroon na lola ay mahaba at hindi madali. Ngunit nagsikap si Aling Elena araw-araw. Isang Eid al-Fitr, nang magkasama ang buong pamilya sa marangyang bahay ng pamilya ni Dr. Angelo sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hinila ni Aling Elena si Aling Nena sa gilid. "Gusto kitang kausapin," sabi niya. Mahina ang boses upang hindi marinig ng iba. Naramdaman ni Aling Nena ang matagal ng babala na muling lumitaw, ngunit tumango siya at sumunod sa kanyang biyenan sa likod bahay. "Hindi ako kailanman humingi ng paumanhin ng direkta," sabi ni Aling Elena, nakatingin kay Aling Nena nang may mga mata na mukhang mas matanda at mas pagod kaysa dati. "Para sa ginawa ko sa iyo, para sa kasinungalingan tungkol sa pagkamatay ni Angelo, para sa paghihiwalay sa iyo mula sa iyong anak sa loob ng maraming taon." Naghintay si Aling Nena sa katahimikan. "Gumawa ako ng mga bagay na hindi mapapatawad," patuloy ni Aling Elena. "Alam ko iyon at hindi ako humihingi ng iyong paumanhin dahil hindi ako sigurado kung karapat-dapat ako rito. Ngunit gusto kong malaman mo na nagsisisi ako. Napakasakit. Bawat araw, kapag nakikita ko sina Ara at Rizky, naiisip ko ang mga nasayang na taon, ang mga taon na hindi na kailanman maibabalik." Tiningnan ni Aling Nena ang babae sa harap niya, ang babaeng minsan ay pinagmulan ng kanyang takot at sakit. Nakita niya ang tunay na pagsisisi sa mga mata ni Aling Elena, nakita kung gaano karami ang nagbago sa loob ng ilang taon. "Napatawad na kita," sabi ni Aling Nena sa huli. "Hindi dahil sa maaaring makalimutan o bigyang katwiran ang iyong ginawa, kundi dahil ang pagtatago ng galit ay sasaktan lamang ang aking sarili at dahil kailangan ng aking mga anak ang kanilang lola." Dumaloy ang luha sa pisngi ni Aling Elena. "Salamat, salamat Aling Nena. Huwag kang magpasalamat sa akin," sabi ni Aling Nena. "Ipakita mo sa pamamagitan ng gawa. Patuloy na naroroon para sa iyong mga apo. Patuloy na magsikap na maging mas mahusay. Iyon ang gusto ko." Tumango si Aling Elena at sa unang pagkakataon, niyakap niya si Aling Nena. Ang yakap ay awkward at hindi komportable, ngunit ito ay isang hakbang tungo sa tunay na paggaling. Nang gabing iyon, matapos umuwi ang lahat ng bisita at mahimbing na ang tulog ng mga bata matapos ang pagod sa paglalaro kasama ang kanilang mga pinsan, umupo sina Aling Nena at Dr. Angelo sa balkonahe ng kanilang bagong bahay. Isang bahay na binili nila noong nakaraang taon sa kanilang pinagsamang ipon. Isang bahay na puno ng tawanan at pagmamahal at bagong alaala. "Masaya?" tanong ni Dr. Angelo. Isang tanong na naging ritual na sa pagitan nila. "Mas masaya kaysa sa akala ko na posible," tapat na sagot ni Aling Nena. "Noong akala ko ay nawala ka sa akin, akala ko ay tapos na ang buhay ko. Akala ko ay hindi na ako makakaramdam ng kaligayahan muli. At ngayon ay mayroon ako ng lahat ng gusto ko. Mayroon ako sa iyo. Mayroon ako kina Ara at Rizky. Mayroon akong karera na mahal ko. Mayroon akong pamilya na bagaman hindi perpekto, puno ng pagmamahal. Ang buhay ko ay mas maganda kaysa sa anumang panaginip." "May pinagsisisihan ka ba?" pinag-isipan ni Aling Nena. "Isa lang. Sana naaalala mo kung paano tayo unang nagkainlaban.
napakahiwaga noon. Hinalikan ni Dr. Angelo ang noo ng kanyang asawa. Hindi ko man maalala ang unang beses, ngunit nahulog ako sa pag-ibig sa iyo sa pangalawang pagkakataon. At iyon ay kasing hiwaga rin. Marahil mas matindi pa, dahil sa pagkakataong ito, pinili ko ito ng may malay. Sa pagkakataong ito, alam ko eksakto kung ano ang aking kinakaharap at pinili pa rin kita. Ngumiti si Aling Nena. Ang kanyang puso ay napakabuo na tila sasabog. Mahal kita, Angelo. Mahal kita, Aling Nena. Ngayon, bukas at bawat araw na natitira sa buhay ko. 10 taon matapos ang kanilang kasal, nagpasya sina Dr. Angelo at Aling Nena na baguhin ang kanilang mga wedding vows. Ang seremonya ay ginanap sa likod bahay ng kanilang bahay na tanging malalapit na pamilya at pinakamalapit na kaibigan lamang ang inanyayahan. Si Ara, na ngayon ay 11 taong gulang, at si Rizky, na 6 na taong gulang, ang mga pangunahing saksi. Naroroon ang buong pamilya kasama si Mang Carlos na naging isang mapagmahal na lolo at si Aling Elena, bagaman matigas pa rin minsan, ay naging isang tinatanggap na bahagi ng kanilang buhay. Dumating si Manang Linda at ang kanyang pamilya. Dumating ang mga magulang ni Aling Nena mula sa Tarlac. Maging ang ilang kasamahan mula sa ospital ay naroroon. 12 taon na ang nakakaraan, sabi ni Dr. Angelo sa vow na siya mismo ang nagsulat. Nakilala ko ang isang babae sa isang aklatan at nagbago ang buhay ko magpakailanman. Bagaman hindi ko maalala ang sandaling iyon, alam kong iyon ang pinakamagandang araw sa buhay ko dahil dinala ako nito sa iyo. Pinagdaanan natin ang mga pagsubok na susubok sa anumang mag-asawa. Pinaghiwalay tayo, niloko, sinaktan. Ngunit narito tayo, nakatayo pa rin, nagmamahalan pa rin. At iyon ay dahil ang mayroon tayo ay mas malakas kaysa sa alaala, mas malakas kaysa sa anumang hadlang. Ito ay tunay na pagmamahal, Aling Nena, at karangalan ko na mahalin ka sa buong buhay ko. Walang tuyong mata sa yard nang maghalikan sila, tinatakan ang kanilang mga vow muli. Nang gabing iyon, matapos umuwi ang lahat ng bisita, nakatayo sina Aling Nena at Dr. Angelo mag-isa sa kanilang garden, nakatingin sa mga bituin. Ang kalangitan ng Maynila ay hindi kailanman kasing linaw sa probinsya, ngunit ngayong gabi, kahit papaano, ang mga bituin ay mukhang mas maliwanag kaysa sa dati. Masaya? Tanong ni Dr. Angelo, tulad ng laging tanong niya. Mas masaya kaysa sa akala ko na posible, tapat na sagot ni Aling Nena. Maraming taon na ang nakakaraan. Nang akala ko ay nawala ka sa akin, akala ko ay hindi na ako makakaramdam ng kaligayahan muli. Tingnan mo ako ngayon. Mayroon ako ng lahat ng gusto ko. May pinagsisisihan ka ba? Pinag-isipan ni Aling Nena. Isa lang, sana naalala mo kung paano tayo unang nagkainlaban. Napakahiwaga noon. Hinalikan ni Dr. Angelo ang kanyang noo nang malumanay. Hindi ko man maalala ang unang beses, ngunit nahulog ako sa pag-ibig sa iyo sa pangalawang pagkakataon, at iyon ay kasing hiwaga rin, mas matindi pa. Dahil sa pagkakataong ito, pinili ko ito ng may malay. Sa pagkakataong ito, alam ko eksakto kung ano ang aking kinakaharap at pinili pa rin kita. Ngumiti si Aling Nena. Ang kanyang puso ay napakabuo na tila sa sabog. Mahal kita, Angelo. Mahal kita, Aling Nena. Ngayon, bukas, at bawat araw na mayroon tayo, at habang naghalikan sila sa ilalim ng parehong starry sky na sumaksi sa kanilang pag-ibig, maraming taon na ang nakakaraan. Alam ni Aling Nena na ito ang kanyang tunay na kuwento. Hindi ang kuwento na nawala sila, kundi ang kuwento na itinayo nilang muli. Isang kuwento ng pag-ibig na nagtagal sa imposible, isang kuwento ng pag-asa, pagpapatawad at pangalawang pagkakataon, isang kuwento na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman namamatay. Kahit na lumabo ang mga alaala dahil ang pag-ibig ay nabubuhay sa puso, hindi sa isip, at ang kanilang mga puso ay laging magkakaugnay, pinagdaanan ang pagkawala, pinagdaanan ang sakit at sa huli ay nagbalik sa bahay ng may tagumpay. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa trahedya,
Kumuha lamang ng hindi inaasahang pagliko bago natagpuan ang daan pabalik. At sa wakas, sa kabila ng lahat, ay masaya. Kung nasiyahan ka sa kwentong ito ng pag-ibig, pag-asa, at muling pagtatagpo, gusto naming malaman ang iyong opinyon. Mula 0 hanggang 10, anong rating ang ibibigay mo sa kwentong ito? Ang iyong rating ay nakakatulong sa amin na lumago at lumikha ng mas maraming kwento na humahawak sa iyong puso. Aling bahagi ng kwento ni na Aling Nena at Dr. Angelo ang pinakagumulantang sa iyong puso. Huwag kalimutan na ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section. Salamat sa pagsama sa amin sa emosyonal na paglalakbay na ito.